Record natin yan. And then, let me share my screen. So, okay to, no? Kahit observer ka, no? Or bago ka pa lang, 3 months ka pa lang, or 1 year matagal ka na. So, lahat tayo merong mga ano, no, pinagdadaanan, merong mga na-encounter na ganito. So, normal yan, no? Ako magsabi sa inyo sa business na merong talagang tinatawag na ano, objections or rejection, no? So, kailangan ma-identify mo yan, no, kung ano yun. So, yung topic natin ngayon, no, Dok? So, yan, how to handle objection. Yan, so, ano ko lang. Tama ba? Na nakaka-encounter kayo ng ganyan. So, sa mga nakaka-encounter nitong ano na to, objections or rejection, sa iba rejection, sa iba objection. So, congrats, no? Congrats mo yung sarili mo kasi meaning to say, no, ibig sabihin, ginagawa mo yung negosyo. Di ba? Kasi kasi po no, kung hindi mo ginagawa yung negosyo, hindi mo talaga ma-encounter 'yan. So, yan, congrats mo yung self mo kasi na-reject ka or no, nagkaroon ka ng objection. Pero mahalaga yan no na ano natin, na alam natin kung ano ba yung na-encounter natin. So, yan bago sa lahat no, siyempre baka meron ditong bago, hindi pa ako kilala. So, by the way, magpapakilala muna ako. And patas lang naman, di ba? Sabi nga nila, hindi niyo pa ako kilala, hindi ko pa rin kayo kilala. So, patas lang. It's a tie, no? So, yan, magpapakilala ako. By the way, I'm Christian Binluan and yan, former IT. No? Isang taon din tayong IT. Hindi po yung ano, isang taong tambay. Yung IT naging isang taong tambay no kasi 18 years old. So start tayo ng college. 500 pesos lang enroll na. So sa kahirapan din ng buhay, financial problem. So ano na rin, start na rin tayo magtrabaho. So 18 years old, naging service crew sa isang fast food. So 3 years din tayo dyan. No? Walang absent. 3 years. Walang late, walang absent. So nagkaroon naman tayo ng mga awards dyan. No? Perfect attendance. Meron tayong GC, Coupon, alam yun. Shake yun eh. Hindi ko na sabihin yung pangalan ng ano ba. Yan. Zago po yun, Zago. Yan. Yan. Service ko ako dyan. Then, nakatanggap tayo ng ng DVD, ng mic, tapos speaker. Sipag natin eh. And sa ano naman, no? So, 3 years. So, okay naman, di ba? May sahod, di ba? Ulit-ulit. Trabaho sa sahod, di ba? Bayad utang, di ba? Okay naman na. Sabi ko, nagkakaedad lang ako. Pero nung ano na, nag-ano naman ako, 'di ba, next opportunity. Naging SA custodian po ako sa isang store sa mall. So sa mga sapatos po 'yan. Maganda lang po pakinggan, no? SA custodian, uniform natin, naka all black, naka slacks na black, naka shoes, black shoes no, sa naka damit na black. Pero 'di ba, ano pa rin, ganun pa rin, same pa rin ang sahod. And siyempre nagkaroon din ng opportunity kasi no, makapag-abroad, makapag-Japan kasi alam natin, no, iba talaga ang buhay pag nasa abroad. Tama? Kasi 'di ba ganyan naman tayo na lumaki no. 'Di ba pag normal 'yan na buhay talaga yung 'di ba na mag-aral ng mabuti, 'di ba makapagtapos ng pag-aaral, maghanap ng magandang trabaho and opportunity to work abroad. Yan naman po ang normal na nakikita natin sa labas. Pero pansin niyo 'di ba? Madalas naman ang mga yumayaman or gumaganda talaga ang buhay. Hindi naman po sa employment, sa pagninegosyo talaga, sa pagbi-business. Eh nakita ko no, yung iba, nag-aantay pa na maging 60 sila o magkaedad sila bago mag-business. So, hindi ko na inantay kasi natuto na po ako sa kanila. Why not habang bata, no, mag-start na mag-business talaga. Kasi ganun din naman, kung magpe-fail ka, normal naman, no, na magpe-fail ka. Ang importante, no, na-experience mo na. Marami ka ng mas maaga, mas maganda. Kasi yung mga Chinese, di ba? Ang mindset ng Chinese po, di ba? Mag-aaral mabuti, makapagtapos ng pag-aaral, magtayo ng negosyo. Di ba? Kasi yung Pinoy, ayaw negosyo, di ba? Yung Pinoy, tayo pasok, yung Chinese, boss. Di ba? Sino bang mayaman sa Pinas, di ba? Mga Chinese, di ba? Henry C. Gokong Wei. Yung mga Lusyutan, di ba? Tama ba? Mga Chinese po yan. No? So, iba kasi yung mindset nila. Iba sa atin. No? So, ayan. So, nag-Japan po tayo. No? 3 years po ako doon as a welder. So, okay naman. No? Malaki naman yung sahod doon. Nakatulong sa pamilya. No? So, pero yung pangarap ko, parang hindi ko talaga makita. Hindi ko makita yung pangarap ko doon na mabigyan talaga ng magandang buhay yung pamilya ko. Pwedeng mangyari pero baka it takes 10 years, 5 years, or depende. Pero dito kasi sa Live Good, nakita ko no, iba talaga yung vision. Dito ko ulit ako nag-start na mangarap. So, yan, welder by profession, 3 years tayo dyan. Din ginawa ko lang po yung Live Good part-time. So, attend lang ako ng training, inaral ko lang. So, yan. Then, ngayon is full-time coach, no? So, Live Good affiliate, no? So, sa mga member dito, no? Kagaya nyo lang din ako.
affiliate din. And hindi nyo ako boss, no? Ang tawag sa atin, business partners po tayo. Even cross lines ko kayo, no? Or sa ibang grupo, welcome. Welcome po dito sa community natin. And sa mga observer, no? Welcome po, no? Okay tong ano kasi baka may mga objection ka sa isip mo, no? Nagtatatlong isip ka, no? Kahit isa lang naman isip natin. So, nagdadalawang isip, no? Isa na lang isip, hinati pa natin, no? So, ito magkakaroon ka ng ano ng decision or idea kung ano ba talagang dapat. Yan, so I'm a businessman do. So meron din pa ako mga business na ginagawa, investor ganyan sa isang ano QC Pipe Test sa isang kakilala. So hindi rin madali no. Maraming beses din tayo na scam, naloko pagdating sa investment na yan no. May mga legit naman pero meron din mga scam. So kailangan maging maingat kayo no, lalo malalaki din yung puhunan diyan, hindi rin biro. Pero kay Live Good, no? Sobrang gaan, sobrang liit lang. So, I am an entrepreneur din po, no? So, lahat naman po tayo masasabi ko entrepreneur. So, once po na nag-take kayo ng risk, namuhunan po kayo, nag-aral kayo, nag-attend kayo ng training, so nag-take kayo ng risk yan eh. Entrepreneur na po matatawag niyo yung sarili niyo. And siyempre, meron tinatawag na calculated risk. Yun po yung inaral mo talaga yung pinasok mo. Hindi lang yung pasok ng pasok, porkit may kumikita, di ba? Merong pindot-pindot lang, lagi-lagi lang, kikita na daw. So, lumalabas yung greediness mo. So, tendency, ibibigay mo lang yung pera mo sa kanila, kikita ka na walang gagawin. Walang ganun. Bibigay mo lang yung pera mo sa kanila, yung pera mo sa kanila na, di ba? Walang ganun, no? So, kay Live Good, hindi ko yan nakita yung mga red flag na ganyan. Kasi dito, bago pa sa isang company, aralin mo talaga yung 3 piece. Ano ba yung coach, yung 3 piece? Hindi po yung 4 piece, ha? Yung 3 piece po, yun po yung profile ng company, dapat yung product, quality yan. Di ba? Hindi nakakayang i-share. Tapos yung plan or yung pay plan or marketing plan or compensation plan na tinatawag. Dapat lahat yan doable. Yan, so next na tayo, no? It's not all about me, no? It's all about you, to, ng ating training. So, babasahin ko lang, no? Ayan, sabi dito, no? An objection is not a rejection. Di ba? Minsan kasi, ano ka lang pala, no-object ka lang pala. So, akala mo, rejection na. No, so lalo yung iba baka may mga emosyon, di ba? Mahirap no magpadala ka sa emosyon mo, no? It is simply a request for more information, no? So may mga ano lang pala siya, sabi niya. Sinabihan ka lang ng ano ba yung mga objection na kalanti rejection? Di ba? Wala akong pera, marami pa yan, yun yung mga topic natin ngayon. Scam yan, di ba? Mga ganun. So anong sasagot mo doon? So dito sa pag nag-attend kayo ng training dito matututunan niyo po yan. Paano sumagot ng objection. And rejection, no? So, meaning ng rejection is hindi no talaga. Meaning ng rejection is not now. Baka hindi niya pa oras, no? Hindi niya pa time na mag-business. So, next ka lang. No? Balikan mo lang, time will come. Ano rin yan. Baka sobrang dami niyang pera, di ba? Nag-enjoy pa sa buhay, nasa bakasyon, or nag-away sila ng asawa niya. So, tapos inopera mo ng business. Ibig sabihin, no, wrong timing ka lang. Balikan mo lang after 5 years. Pag mayaman ka na. Mga ilang iyan mo lang, follow up mo lang. Kasi powerful din po ang follow up. Ayan, so next natin. Ayan, sabi dito, rejection doesn't mean you aren't good enough. Di ba? Okay ka naman. Alam mo naman yung presentation ng Live Good, yung marketing plan. Di ba? In-explain mo naman. No? So, it means the other person failed to notice what you have to offer. Diba? Hindi lang nakita nung ino-operan mo yung kausap mo kung ano ba talaga yung vision or ano ba talaga yung pwedeng mangyari sa kanya once na ginawa niya tong business. Yun po ang meaning no kaya tayo na reject. Hindi po dahil sisihin mo laging sarili mo na hindi ka magaling. Hindi para sa akin tong Live Good, hindi para sa akin tong business. Meron tamang tao para sa iyo. Yan. Kailangan mo lang magpatuloy. Patuloy ka lang na mag-share na mag-share na mag-share. Hindi po tayo dito yung namimilit, nag, nangangako or 'di ba yung nagko-convince hindi po. We just share the opportunity, 'di ba? Yan. So, next natin. So, ito talaga lagi ko talaga 'to pinahawakan kahit dati pa. Tinuro din sa akin ng mentor ko 'to. Sabi niya, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. So, ano po no? Grabe, no? Hindi nyo kailangan maging magaling bago ka magsimula. Sobrang galing mo na, dami mo na agad kaya. Wala, hindi ka makapagsimula talaga niyan. Hindi mo kailangan maging magaling bago ka magsimula. Kailangan mo lang magsimula para maging magaling ka. Di ba? Yan, so sa mga
Ano, no, kaya yung kanina na nag-step up na nag-post, no. So, congratulations, no, partner Chulita, no. Kailangan mo lang magtuloy-tuloy. Kasi 'di ba nakita niyo naman yung sa mga pinagsendan ko, yung bago kong upload sa video sa YouTube, dalawa po yun. Kung nakita niyo po ako doon, paano po ako magsalita, baka matawa kayo. O bago upload ko yun sa YouTube, ano ko, itatago ko ata yun. Nahiya ako. Pero 'di ba? Utal, or hindi ko kayang kumausap ng tao. Doon pa lang, naging positive po tayo sa buhay, panalo na kayo. Kaya mo kumausap ng tao, strangers. Dati kasi sobrang mahihain talaga ako. Hindi ako nagpapakita sa Zoom. Hindi po ako nag-open cam. So dahil sa ano no sa pag-attend ko ng training, 'di ba? Pag-guide sa akin ng mga mentor, ng mga coaches. Yan, alam yan nila Mentor Redro, sila Mentor Evelyn, 'di ba? Alam yan nila kung paano ako nagsimula dito. 'Di ba? Pero dito, hindi ka naman dito pagtatawanan or lalaitin. Alam yan eh kasi na-experience nila yan. Eto parang mas kabado pa nga ako kanina kay partner Julita Gersamio kasi masaya ako para sa kanya. Yan. So, kaya step up kayo. Huwag kayong magpaano sa comfort zone. Kasi walang growth dyan. Sabi nga, di ba, comfort zone is a beautiful place, but nothing grows there. Wala po, no? Lahat ng opportunity, lahat ng growth, nasa labas. Di ba, kung sa pang comfort zone lang, hindi ka naaalis ng bansa, nasa Pinas ka na lang. Di ba, hindi ka naman comfort nung nag-ibang bansa ka. Hindi mo nga kilala yung amo mo eh. Hindi mo nga alam kung okay pa yung trabaho mo doon, okay yung kasama mo. Pero dahil, di ba, meron kang pangangailangan, pumunta ka sa Corexon, nilakasan mo yung loob na. Tama ba sa mga OFW dito? Sabi nga no, ito lang din no, sabi sa Isaiah 60:22. Diba? Ito talaga sobrang powerful din ito. Maganda meron kayong guidelines na sinusundan para hindi kayo naliligaw. Saka huwag kayo nakapokus agad sa pera no. Yung pera, yung earnings nyo dito magpapalo yan kapag natututo ba kayo. Is the person who you become, no? No, hindi yan sa kung ano yung nakukuha mo, no? Sino ba yung nagiging ikaw sa proseso? Baka hindi pa tama yung attitude mo, hindi pa tama yung karakter mo. So, kaya hindi ka pa binibless. Kaya hindi pa tayo binibless. Even me, kasama ako dyan, no? Sabi dito, no? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, yung isa, meron kang isa, di mo palang mag-guide. Paano ka bibigyan ng dalawa, ng tatlo? Gusto mo yung kinikita ni Coach Fernand. Tanong ko ba kaya mo bang i-handle yung gaano kadami yung tao na i-handle ni Coach Fernand? Minsan kasi gusto lang natin ng reward, ayaw natin ng proseso, ayaw natin ng hirap. No, gusto natin mabago yung buhay natin pero ayaw natin magbago. So, para sa akin, no, it's all about preparation. Huwag mong tignan yung sitwasyon mo yun. Tignan mo lang yung ano ba yung pwedeng mangyari sa'yo once na gagawin mo tong opportunity. Itong live good. Ayan, so ito yung traffic natin ngayon, no? Ano lang yan, ha? Hindi po yan, ano, ha? Yan, pakibasa. Yan. Plastic, no? So, hindi po yan yung katabi mo or yung kung sino man, no? So, yan po is acronym lang, no? Para mas madali yung maunawaan. Mas madali po nating matandaan. Yan po yung acronym lang, ha? Yan. So, plastic. Yan. So, ito, no? Tatandaan nyo, no? So, tatandaan nyo lang lagi itong 3F. Once na meron kayong clients, meron kayong prospect na kinakausap, meron kayong customer. So, tandaan nyo lang itong 3Fs. The feel, felt, found approach for better customer service. Sabi nito, feel, validate customers' feelings and show empathy. So, kailangan nauunawaan nyo yung share nyo ng opportunity. Baka minsan, di ba, may objections siyang sinabi. Hindi ako kumita dyan. O baka member na siya dati. So, kailangan ilagay mo yung sarili mo sa kanya. Di ba? Kunyari, na-experience ka rin dati. Ng member ka rin. No? Ang mahal ng puhunan, meron kang package. Tapos kukuha mo pa yung commission mo pag uwi pa. So, kailangan sabi mo, uy, kung na-experience mo, sabi mo, na-experience ko rin, parehas tayo. So, kailangan parang you put yourself no sa sa shoes ng ibang tao, parang yung feeling nila, maano mo. Yan, and felt, di ba? Share a personal experience to establish a connection and build trust. So, build rapport, build ka ng tiwala. Kailangan nauunawaan mo sila, di ba? Para, uy, ako din, sabi mo ako din, ganun, di ba? So, mag-share ka lang. Sabi niya, ako din. No? So, doon pa lang, no, magtitiwala rin sa yung tao. Ayan, then, highlighting successful outcomes, no? So, sabihin mo, akala ko dati, scam din eh. Pero nung ginawa ko yung live good, nag-enroll ako, okay naman, dumating na may income ko. Magto 2 years na nga ang live good eh. No? So, kung scam ang live good, no, yung iba kasi, scam daw. So, ang scam madalas po tumatagal, ano lang, 3 months, 6 months, 1 year.
ang libgo nakatawid na. So magto 2 years na tayo sa December 13, 2024. Magto 2 years na po. So kung alam nyo naman yung mga ibang company, ang daming pinayaman yan. Hindi tayo ganun na traditional na network marketing. Hindi po tayong traditional ha. Tayo po ay, mamaya, yan natin. Yan, no? So, para mas maunawaan nyo, field and pound objection model, lagi kayong may mga objection. Ito lagi ang ano inyo. Huwag kayo na parang kukontrain nyo agad, no? Yung clients nyo or prospect nyo. Nyari, sabihin niya na, ano ba yung ano? Sabihin niya, mamaya, laging mo lang, ito tatandaan niyo lang to, field pound, yung feel, I understand how you feel. Parang ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon niya. 'Di ba? Kasi ikaw kaya pagsabihan ng ganun, baka hindi mo rin gustuin. So, mamaya magbibigay ako ng mga sample dito sa feel pang. Yan sabi dito, I felt the same way. And but what I found was, yan, tatandaan niyo yan. Mamaya mas ma-explain natin yan mamaya. Feel pound. Yan, so dito next tayo. Ayan, 'di ba? Ano yung madalas yung naririnig na ano? Ito yung sa plastic, letter P yung pinakauna. Letter P, 'di ba? Plastic, 'di ba? PLA. Yan, madalas naririnig nyo na objection, wala akong pera. Pag sinabi ng customer yung clients nyo na wala siyang pera, hindi po yan ano, rejection ha, baka akala mo. Or hindi mo in-apply yung tatlong F, sabi mo agad, wala akong pera. Ang hirap mo naman. Parang para i-direct nyo agad na approach, masasaktan din yung tao. No? So, learn how to classify, no? Ask first before you proceed. So, meron tayong tinatawag na MAN, no? O yung MAN, yung ikaw, yung clients mo, kung ano ba yan. May money. Kung may money yan, baka ang kailangan yan, yung products. So, kailangan, ina-apply mo din yung tinatawag na form. Diba? Yung form, yung family, occupation, diba? Recreation, then message. So, kailangan alam din natin yan. Yung kunin natin yung form. Para maklasify natin, baka may pera pala yan, ino-offeran mo ng opportunity, mayaman pala. So, baka ang kailangan niya is products, yung organics products, makakatulong sa pamilya nila. Ayan. Learn how to classify. Pwede ring A, di ba? Yung MAN, yung A, yung authority. Oh, baka may authority yan. Pwedeng ano yan, professional. So kung mga ganyan, no, hanap ka rin ng professional sa grupo natin. Pwede kang magpatulong, apply mo yung mirroring, no, yung tinatawag na mirroring. Siyempre kung fisherman, pakausap mo kung meron tayong mandaragat, pakausap mo. Magkakaintindihan kasi sila. In that way, no, mas mabilis sila makapag-unawaan. And yung N naman, yung needy, no, ang pinakamagandang may i-opera nyo ng live good, yung needy talaga. Yun ang nangangailangan. Di ba? Kasi okay, walang ano yan, walang pera. Pero pag nakagawa yan ng paraan, tapos naintindihan yung business, sabi ko sa inyo, wala pong pipigil dyan. Di yan magpapaawat kahit napigilan nyo yan. Once na nakita yung vision ng mga leaders, tuloy-tuloy po yan. Ayan, no, so, ayan, sabi dito, no, yung 299, kung titignan mo sa problema, problema talaga yan, di ba? Pero kung isipin mo mabuti, solusyon yan sa matagal na nating problema sa pera. Ang pera, matagal na nating problema. Tagal na, gano'n na ba katagal nating problema? Tama ba? Anong year? 2000? 2000 pa lang? 2020? Lalong 2020, no? Nung nagkaroon ng pandemic, di ba? Tell your story, paano ka nakagawa ng paraan, di ba? Yung iba dito, member na ng Lipgood. Sabihin mo, paano ka nakagawa? Pwedeng, ayan, tandaan nyo lang dito, yung W. Bush, pwedeng nag-withdraw ka, di ba? Kasi hindi mo naman ginagalaw yung pera mo sa bangko, magkano lang naman tinutubo. Eh di, magkano lang 3,000 ipunan mo sa business. O di pagka naka-enroll ka ng 2 tao, yung puhunan mo, bawi na. Ibalik mo yung 3K. Di ba? May business ka na, di may pera ka pa din sa bangko. Or B, ano ba yung B? Benta. Pwede ka magbenta ng laman, no? Hindi po kung anong laman ha. Magbenta ng laman ng bahay, 'di ba? Laman ng bulsa, laman ng bag, no? So hindi po yung isip natin na ano. Yan, pwede ka magbenta ng laman, 'di ba? And ano yung you? Utang, pwede ka mangutang, no? Minsan yung iba, ang galing natin mangutang, no? Lalo pag mga event, may party, celebration. Pero pag business, no, wala akong pera eh. So, that's why, bakit mas marami, no? 98% or 90% talaga hirap sa buhay. Kasi mali yung pananaw or decision making, di ba? Kasi mahalaga po yan kung ano yung decision making mo sa buhay. Kung, di ba, yung mga Chinese, di ba, nangungutang yan para sa ano, negosyo nila. Ang tayo, mga Pinoy, nangungutang tayo para meron tayong pang meaning to say, mas inuuna natin yung mga ano, yung mga
enjoyment, nahuli lagi yung sacrifices. Kaya hindi, sacrifice tayo na sacrifice. So, yung S, ano yun naman? Sangla. Di ba? Sanla mo muna yung asawa mo. Baka meron ka dyan, yung may mga gold ka. Kahit ano, sanla mo muna yung wallet mo, yung mamahalin mong mga pwedeng isanla. Kapitbahay. Di ba? Or H, no? Tandaan yan, or hingi. Pwede ka manghingi sa tito mo, sa tita mo. Sinong kakilala mo na meron. So, mabilis mo lang naman. Mababayaran mo din dyan. Meron nga dito, no? Membership nila, pinangutang lang nila ngayon. 6 digits na kinikita. Di ba? Mas nakita yung opportunity eh. Malinaw eh. Pwede manghingi. Mas matutuwa pa nga yan kaysa pang bisyo mo, pangbili mo ng alak, kung saan mo gastos yung pera, pang sugal mo. Eh kung sabihin mo magninegosyo ka, baka matuwa pa yan. Di ba? Ay sa business, once na nagpunan ka, pwedeng meron bumalik. Pero pagka ginastos mo na yun sa ibang walang kwentang bagay, wala nang babalik. Diba? Yan, sabi nga dito, no, if there's a will, there's a way, no? Pag mayroong daan, merong kalsada. Ayan, tama ba? Hindi, no? Kapag gusto, no? Kapag gusto, merong paraan. Kapag ayaw, maraming, oh, alam nyo na yun. Coach, di ako makati ng Zoom. So, tandaan nyo, no? Tandaan nyo, no? Anything man, no, nasabihin nyo sa mentor nyo, sa coach nyo, na nagdahilan kayo or ano man, no? So, valid yan. Kasi in the first place, pinrases nyo yan eh. Pinag-isipan nyo yan. Coach, di ako makakatin kasi ganito, kasi ganyan. So, wala naman yan sa coach mo. Kasi, it's all about you naman. Your dreams, your family. No? So, sino bang ano, time will come, sino bang, sabi natin, after 5 years, nabili mo na yung house and lot, sports car, meron ka ng time and financial freedom, sino ba mag-e-enjoy? Sino ba titira sa bahay mo? Yung coach mo ba? Diba? Sino ba sasakay sa sakyan mo? Yung coach mo ba? Di ba, ikaw naman. So, ikaw lahat mag-aani ng inaghirapan mo dito. Kaya live good. Ikaw lahat. Kaya, wala ka kasi. Nasa yan. Yan, sabi dito, no, maliit ang ilalabas kumpara sa babalik. Di ba, 3K lang yung puhunan. Di ba, meron na nakabili. Sabi ko nga kanina, si Mentor Evelyn Bernal. 3K, hindi na yan gano. Kasi iba, ayaw magtuloy kasi daw may babayaran 600. Ang nakikita, no? So, perspective lang naman yun. Ang nakikita, yung problema o yung solusyon. So, kung nakikita natin yung problema yung 600, hindi pa tayo negosyante pag-isip. Dapat nakikita po natin yan as solution. So, isipin mo, no, meron kang 200 plus countries ang market mo. Ang overhead expenses mo lang, one-time payment, 3K. Monthly overhead expenses na 600 pesos. So, imagine niyo lang no, kung magtatayo ka ng tindahan, no, sana abot ng 3K mo. Permit lang po yan. Signage lang po yan. Di ba? Kuha ka pa ng tao. Di ba? Hindi mo pa yan matatawag na business kung oras mo din yung nandyan. No? Ang ganda, no? Ang ganda ng opportunity na blessing talaga tong Live Good para sa atin. So, yun yung gusto kong makita nyo. So, sabihin natin, yan, iPhone 15 Pro Max or sports car, magkano? Diba sabihin ng clients mo, wala akong pera eh. Di ba yan yung sagot? Kasi dalawa yan, no? Pwedeng meron nagsasabi ng totoo na wala siyang pera talaga. Kasi ako, sabi ko rin sa nag-invite sa akin dito, wala akong pera. Pero meron ako. Di ba? Dalawa yan, meron nagsasabi ng totoo, merong hindi. Kasi yung iba, sinusubukan ka lang. Di ba? Ibibigay ko sa iyo ng 3K bukas, 11 PM, magagawan mo ba ng paraan? Oh, 3K lang, bibili natin yung iPhone 15 Pro Max ni ano, Metro Evelyn or kasi merong sports car na dito. Coach Fernan, bibilin mo ba? Siyempre baka on the spot ibigay mo yan. So meaning to say, hindi lang nila nakikita yung value na pwedeng mangyari once na nag-join sila kay Live Good. Ginawa nila yung Live Good. Hindi lang nila nakikita yung halaga, 'di ba? Yun lang yung kailangan yung ano din, ipaintindi. Yan. So next tayo, no? Yan. So ano pa, 'di ba? Yung letter P, sa plastic, okay na yung ano. Ito naman letter L. 'Di ba? Linya, di ko yan linya, coach. Meron ganyan, di yan linya eh. Sige, tanong, ano ba ang linya? Yan yung pinag-aaralan, di ba? Pero bakit maraming call center? Meron bang course na call centering? Wala naman, di ba? Isipin nyo. Di ba? Yung linya, di ba, yan yung pinag-aaral? Bakit gano'n, di ba? No. Meron bang course, pagka engineer, di ba? Engineering, di ba? Pagka nurse, nursing. Oh, pero dito, tinuturo natin maging millionaire eh. So, meron bang course na millionairing? Di ba? Wala. Diba? Isipin nyo lang. O, sige, bigyan kita ng sa linya mo. Sabi natin, 20K, 50K, sumasahod ka monthly. O kung ano man yung linya mo ngayon. Sabi, para maunawa natin. Or magbebenta ng isda, or bangus, or tuyo. 200K monthly. Anong pipiliin mo? Di ba?
Ako, wala nang patumpik-tumpik pa. Magbebenta na ako ng isda kung ganyan kikitain ko monthly. Hindi biro kinikita niya mga yan. Ha? Malansa lang pero di ba ang laki ng kinikita nila. O totoo ba ang linya-linya? Ako napatunayan na po yan ng pandemic. Yung linya-linya po. Hindi po totoo yan. Kung saan may opportunity, gagawin mo. Lalo pagka walang-wala ka na talaga. Gagawin mo talaga. Hindi po totoo yung linya. So abroad, di ba? Start from the bottom. Ako, nag-abroad ako. Meron nga iba, ano na eh, doctor na eh. Nag-abroad, nag-nurse pa. Yung iba nga, college graduate, college level. O pagdating sa abroad, anong trabaho? Di ba? Hindi naman yun yung trabaho nila. For the sake of salary, kumita. Di ba? Hindi totoo yung linya, no? So, sabi dito, lahat ng bagay pwedeng pag-aralan. Yan, so, yan, no? So, ano natin yan, no? Lahat ng bagay po pwedeng pag-aralan. So, sa una, mahirap. Kasi lahat naman eh, sa first time eh. Di ba? Yan. Yan, next tayo, no? Yan, so, dapat nag-take note din tayo, no? Or screenshot, no? O ito naman, di ba? PL, o meron ng ano, A naman, di ba? Ask. Or ask ko muna mama, papa, asawa. O, meron ba kayo na-encounter nito? Ask ko muna, di ba? Nalatago mo na lahat, napresentahan mo na lahat. O, ask ko muna si mama, ask ko muna si papa, ask ko muna asawa ko, no? Merong ano, no? Merong mga pack ng hayop, no? Or mga lahi ng hayop, pagka bagong panganak pa lang, mga, I think, mga ilang oras pa lang, kailangan na nilang tumakbo. Mga isang oras, siguro kailangan na nilang tumakbo. Bakit? Kasi makakain sila ng mga wild beasts, yung mga hayop na ano, tulad ng mga lion, no? Kung mga hyena, yung mga, basta mababangis na hayop. Pagkapanganak pa lang nila, kailangan nilang tumakbo yung bagong silang, no? So, parang sa buhay natin, no? Sa una, dependence tayo, diba? Pag silang natin, pero grabe yung tao, no? 16 years old na, 18 years old na, hindi pa kaya magdesisyon para sa sarili nilang buhay. Tatanong pa sa mama, sa papa, sa asawa kung papayagan. Meron ganyan, no? Hindi pa sila makapag-decide, no? Meron din, ano? Ano pa? Pero nung ano, no? Pero nagjowa ka, no? Nag-girlfriend ka, nag-boyfriend ka, hindi mo pinaalam sa magulang mo. Pero yung magbe-business ka, paalam ko muna, ask ko muna si mama, si papa. O, di ba? Naisip niyo. Pero ito na lang, sabihin mo, apply nyo lang yung PhilPel Pound. Sangayon ka muna. Phil, okay naman yan. Kaso, hindi nila napakinggan ang Live Good Business Presentation. Ano ka muna? Ano mo rin yung sarili mo. Kakampihan mo muna sila. Parang yung tinatawag na ano, one step backward, two step forward. Wag kang saksak ng saksak. Masasaktan yan yung clients mo. Wag kang, ano ba yan? Tanda-tanda mo na. Hindi ka pa marunong wag yung ganun na. Laki-laki mo na, hindi ka pa wag yung ganun. Wag direct approach. Mahirap yun. Baka, lalo pag di natin master. Lagi yung, ano yung, ano, PhilPel Pound, i-apply niyan. Example, nanood tayo ng sine, then tinanong mo si mama or papa, asawa mo, if maganda ba yung palabas. Kaso di naman sila nakapanood. Ano sabihin nila? Let's say, tinanong ko si mama, si daddy. Ma, kamusta yung Hello Love Again? Tapos tayo lang dalawa nanood. Ano sasagot nila? Anak, kumain ka ba uminom ka na ba ng gamot mo? Parang nawawala ka ng sarili mo. Hindi naman nila napanood. Yan yung alam nila. So, sila yung magde-decide ng live good ng kung sasali ka kay live good or hindi. It is best if sino ang nakaintindi, siya ang magde-decide. Kasi di naman nila napakinggan yung nakita mo. No. Ganun dapat. Paano if ayaw nila? Tanongin niyo lang din yung clients niyo. Paano if ayaw nila? Tutuloy ka pa rin? Maganda, ito na lang solution. Maganda ipakausap mo sa akin at ako ang mag-explain ng live good opportunity. So kung ayaw nyo, di ba, yung dami yung pinag-usapan, nag-present ka, much better, no? Mag-umpisa ka kung tanongin mo, sinong magde-decide, yung asawa mo or ikaw. Kasi kung sino magde-decide, yun yung kakausapin mo. Mamaya sinayang mo yung oras mo sa kanya or hindi naman talaga nasayang kasi nakapag-practice ka. So tanongin mo kung sino yung magde-decide. Kasi may mga ganun, no? Or maganda, ako sinasabi ko niyan, sabay na po kayo, dalawa na kayo makinig sa akin sa presentation. Yan, so pasuyo na lang po no sa mga naka open cam. Ay open. Naka unmute, pa-mute na lang po kasi naririnig po dito. Yan, pasuyo na lang sa mga hindi naka-mute, pa-mute na lang po. Ayan, then ano pa sabi ng iba, mga objection na naririnig nyo? Small time business naman yan. Para lang yan sa mga walang magawa sa buhay. Yung mga ibang objection na naririnig natin, di ba? Network marketing, sabihin ko sa inyo, network marketing is for people
who loves helping other people. Yan yung nakita ko, no? Kung may passion ka, no, sa pagtulong sa ibang tao, di para sa itong live good. Para sa ito. Meron bang, ito sabihin nyo, ano, meron bang small time na kumikita ng more than half a million per month? Oh, meron ba kayong kilala dito kay Live Good? Kumikita. Meron akong kilala, 22 years old. Kumikita ng half million per month. Diba? 22 years old lang, imagine niyo nakabili ng car, cash, nakapagpagawa ng bahay, magulang niya. O meron bang small time na nakapagpagawa ng resorts? Yung si Coach Fernan, 3K lang po na, napagpagawa na ng resorts. Eh nakabili ng car cash, meron bang small time na ganun? O, eh kung ano, tagal ka na dito kay Live Good, so madami ka na rin nakitang resulta, bago ka pa lang, eh gamitin mo yung mga resulta ng mga nauna. Show Live Good results and testimonies. So, meron dyan, marami sa YouTube, sa Facebook, or hingi ka sa upline mo. Marami yan. And yung mga nagkukwento, kunin mo yan, dapat maging master ka rin sa ano, sa pagkwento rin. Yan, parang third party naman yun, third party approach. Ayan, then dito naman, 'di ba tapos na yung ano, yung letter S, 'di ba? PLAS. Din naman tayo sa letter T. Ano ba yan? Yung time, 'di ba? Madalas sinasabi sa inyo ng clients niyo, nag-objection sila. Wala akong time eh. 'Di ba? Madalas yan, ako naririnig ko rin yan. Wala akong time. O, ano ka lang, apply mo lang ulit yung tatlong F, PhilPel Pound. Sabihin mo lang, okay lang yan. O, di ba? Parang kinampihan mo na naman siya, okay lang yan. Pwede mo naman ito gawin ng part-time. No need to resign agad. O, kung meron kang trabaho, pwede mo naman gawin ng part-time. Hawak natin ng oras. Diba? Sabihin mo rin sa kanila, hawak natin ng oras. Pwede mo ito gawin every rest day or free time mo. Mapapaisip yan. Oo nga. Wala naman akong ginagawa pag mga ano. Diba? Paano lang ako? Pa-reels. Sa FB, pa-TikTok. Kending-kending, di naman ako kumikita. Kumikita man ako, magkano lang, napakatagal. So, di ba? Na-realize ko, ang daming time pa lang nasasayang ko. TikTok, FB, di naman ako kumikita. Yan mo yan. Ito naman yung sabi ko sa inyo. Pinaka last resort nyo, last chance nyo yung direct approach. Kung di nyo master yung direct approach. Kasi pag direct approach, pwedeng makasakit kayo ng dami-dami ng isang tao. Yan yung wag na wag nyo gagawin. Kung di nyo naman master yan, di kayo sanay mag-direct approach. Ito parang, ito yung sarili mo, yung ine-example mo. Tatlo kasi yan. Direct approach or self, yung sarili mo, ine-example mo. Ito, sarili ko yung example. Na-realize ko, sabihin mo, ikaw mismo. Na-realize ko, ang daming time pa lang na sayang ko. Oh, TikTok, eh, di naman ako may. Huwag mo sabihin na TikTok ka ng TikTok eh. Reels ka ng Reels eh. Kasi masasaktan yun. Depende, no? Kung master mo yan, yung direct approach talaga. Di ba? Yung self, yung direct approach, then sarili ko, sample. Pwede ring third party approach. Tatlo yan kasi. Yun yung natutunan ko sa mentor ko. Tatlo yung approach. Yan. Pinaka last choice niyo yung yung direct approach kasi makakasakit kayo ng tao. Yan. Yun ang iniiwasan natin kasi once na nasaktan mo, kung di mo alam yan, mako-close-minded na yan. Hindi na yan makikinig sa'yo. Hindi na yan magre-reply. Tendency, ibablock ka na yan. Ayan, ganun po yan, no? Based on my experience din, no? Ayan, so, ano pa? Yung, di ba? Ay na tayo, ipon, di ba? Pag-iipunan ko muna. 3,000 na pag-iipunan muna. Tanong mo, ilang, ano na ba? O, sige, pag-iipunan mo na. Ilang taon na tayo? May naipon ba? Maliit or wala? Yan. Dagdagan mo ng 10 to 20 years, may maipon kaya? Hmm. Sa sitwasyon mo ngayon, may naipon ka na ba? Kasi iba taka na lang daw pag may naipon. 3K lang yan, no? Ilang 3K na ba dumaan sa palad mo? Tanongin mo, ilang 3K na po ba dumaan sa palad nyo, no? Dami nga natin nilalabas kung saan. Wala naman tayong business, wala naman binabalik sa atin. Kailangan, wag natin, kailangan natin wag pag-ipunan, kundi gawa ng paraan. Habang tumatanda tayo, lumalaki ang expenses. Tama kasi si junior, ano yan, mag high school yan, magka-college yan. So, kung yung isang trabaho mo, one source of income ka lang, delikado. What if magkasakit ka? Kasi yung iba, no, kampante na sa buhay, okay lang kasi kumikita naman ako, okay lang, may sahod naman ako ngayon. What if emergency happen, di ba? Na baldado ka, wag naman, no? So, nagkasakit ka or saan ka nakukuha? Saan na kayo? Wala na. So, yan, reality po yan, ha? Nangyayari po yan. Magmasid po kayo sa paligid. Yung Chinese, nag-start ng business sa loan or utang. Tawag doon, good debt. Ang Pinoy, di ba, nangutang, kung saan ginastos, ang tawag doon, bad debt. Yung ano, same yan, yung pronunciation yan, yung debt, tsaka debt, di ba, yung nawala, di ba, nag-pass away, di ba, nag-pass away, di ba, yung debt, same yan.
Kasi nakalagay din yan sa Bible eh. Di ba yung, kalimutan ko ng Proverbs yun. Yung, ano ba? Yung the borrower is the slave to the lender. So, minsan, pag bumababa yung sarili mo, no, pag nangutang ka sa ibang tao, parang bumababa yung tingin nila sa'yo, no? Parang no-control ka nila. No, so ako kaya ayoko nangungutang talaga hangga't maaari. Dati nangungutang ako no sa mga home credit pero parang hindi pa ako noon masyadong hindi pa ako nag-aattend ng mga training, nakikinig ng mga podcast. Dati close-minded din talaga ako. Baka sabihin nyo, yung positive naman ng mind ni coach, sobrang dami ko rin pinagdaanan. Alam ko kayo din no, marami rin kayo pinagdaanan. Kaya kayo naging matibay no. Ayan, so ito pinaka-last no. Okay, di ba? Plastic, no? Corny. Corny daw yung ginagawa natin no. Dito lalo sa mga may experience na no sa traditional na na MLM. May galing sa iba't ibang company. Ako din dati, oh. Ano mo lang, apply mo lang ulit yung PhilPel pound. Oh. Ako din, sample mo yung sarili mo. Ako din dati nakokorniyan ako, mindset, di ba? Power, 1 milyon, etc. Di ba? Inuuto ka lang nila diyan. Ikaw kasi yung agilan nila. Sabi pa ng mga ano mo. Eh ganun, no? Tanungin mo lang din, ask mo lang din, no? Okay lang, no, na uto-utuin, no? At least ayaman ka. Sa trabaho ba, hindi ka inuuto dyan? Good job, tap on the back. Oti ka bukas, pasok ka kahit may bagyo. Di ba? Dito, kay Live Good, okay lang. Sabi ko, okay lang, utuutin ako. Yayaman ako dito eh. Nakita ko yung vision ko dito eh. Nakita ko yung future ko dito eh. Di ba? Panghawakan mo yung vision na nakita mo. Kasi, in the first place, hindi yan ipapakita sa'yo, kundi yan para sa'yo. Yan, sabi mo, kaso more than the super special, di ba? Ang nakikita lang kasi ng tao, yung babaw, hindi nila nakikita yung ilalim. Di ba? Inintindi ko ano ba talaga yung business. Doon ko nalaman na life-changing business pala itong Live Good. Ang dami na po, no? From rags to riches. Di ba? Nangungupahan, ngayon may sarili ng bahay. Di ba? Walang sasakyan, nagko-commute, ngayon may sarili ng sasakyan. So, nakikita ko yan, yung mga resulta na yan. So, hindi rin madali, no? May preparation na tinatawag. Baka maybe ilang taon na sila sa ganitong industry. 20 years, 15 years, 10 years, 5 years, 3 years, 2 years. Ikaw, bago pa lang, gusto mo agad kumita ng milyon. Walang ganon, no? Tapos papasok ka ngayon sa scam. Pag na-scam ka, ay, pare-pareho lang yan. Eh. Sinubukan ko na yan, sumali ako, di naman ako kumita. May mga ganon, no? Objection din yan. So, kailangan marunong kayo sumagot ng ganyan. Maraming buhay na ang nabago ng negosyong ito. O, may dating OFW ngayon nakapag for good na. Ayan, diyan si Coach Christine. O, di ba nakita niyo naman si Coach Christine, si Coach Charwell. Ako, from Japan, nakapag for good na. Dating nangungupahan, ngayon may sarili ng bahay at sasakyan. Ito pinakamalala. Kasi para, ano ngayon mo, corny ba kumita ng malaki? Kasi naisip ko parang mas corny yata yung ang lakas ng dating. Wala naman datong. Diba, lakas ng dating, no? Nakaporma ka, nakakoat ka pa, tapos kakain ka sa karinderya, boss, penging sabaw. Di ba, nakakoat ka pa, ang ganda ng forma mo, kakain ka sa Jollibee. Di ba? Okay yan, Jollibee eh. Kaso baka Jolligid lang. sa gilid lang pala. Di ba? Okay yun, eh, no? So, yan. So, tapos na tayo. So, meron na lang bonus. So, madahaba pa pala. Bonus na lang. Magbibigay ako ng bonus. Yan. So, okay lang ba? Sinong gusto ng bonus? Type na lang ng number, type na lang ng me. Di ba? Baka ayaw nyo na, ano? Ayaw nyo na paano magsagot ng objection. Baka na-encounter nyo yung mga yan. Dito, meron pa kayong mga ma-encounter. Pa-type na lang ng me, no? Para alam ko kung meron pa nakikinig. Mamaya, ako na lang pala mag-isa dito. Tinulugan nyo na pala ako. Andiyan pa si shoutout. Yan, buti pa si Coach, partner Max Max, oh, seryoso talaga na nakikinig. Wala pa sa work si partner, madalas nasa work din to eh. Partner Solidad, partner Mitchi, Coach Anthony, mga seryoso pala kayo. Ayun, sige, tuloy na natin. Yan, babasahin ko yung mga nag-chat ha. Ano tayo dito? 26. Sino pa hindi nag-comment? Titignan natin. Pito pa lang. Coach Lee, babasahin ko ha, para makita ko, no? Mamaya, nauna si Mama, Mi. Oh, bagal pa mag-type yan, pero nauna pa mag-chat. Sabi niya, Mi, siya daw. Si Mentor Red Rose, si partner. Ayan, shoutout kay partner Evangeline Paler. Dito pala siya. Yan, si Coach Janet. Si Coach Henry, Mi. Partner Michi, Mi. Coach Lydia, Mi. Si daddy ko, si dad ko. Daddy mo. Si
Romeo, siya din, me. Yan. So, salamat po, no, sa mga nagpa-participate. So, na-appreciate ko din yun, no. So, minsan kasi, no, maganda rin na nagpa-participate tayo kasi yan na lang din yung presence ba na papasalamat natin, no, sa mga nagte-training. Kasi meron yung mga sikreto, baka hindi nila sinasabi. So, kung magustuhan nila, i-share nila yan. Lalo na si Mentor Redros. May mga secret yan, no? Kung maano niya siya, baka share niya, no? Baka sabihin niya pa sa atin. Meron yan kasi, di ba? Yung mga Chinese, maraming mga sikreto yan pagdating sa business. Hindi nila yan binubulgar lahat. Except na lang kung kaibigan mo sila or kakilala mo talaga sila. Di ba? Kaya nga sila-sila lang din mismo nag-aasawahan, no? Para hindi kumalat yung kanilang blessing. Magkano, ayan, so, lalo kung bago ka dito, no, makakatanggap ka ng ganitong objection. Magkano na ba kinita mo dyan? Kano na ba kinikita mo dyan? Baka ikaw naman, ay, wala pa akong kinikita. Kinakabahan naman ako. Baka kinakabahan ka na agad pagka tinanong ka niyan. So, ito ang mga pwede niyong isagot. So, balik mo lang, dito, no, one way to, ano, no, to answer the objection. Ibalik mo lang din yung tanong. Pag di mo alam sagutin, ibalik mo lang din sa kanila. Magkano ba ang gusto mo marinig para maging interesado ka? Gumaganon pa. Kung akala mo kumikita na talaga ng milyon eh. Magkano ba gusto mo marinig para maging interesado ka? Yan sabihin mo. Yan sasabihin ng clients mo, ng prospect mo, 10K or 50K. Oh, sabihin, if kumikita ka na nun, sabihin mo lang, great, yan ang kinita ko sa business. Gusto mo ba ituro sa iyo kung ano ang ginawa ko? Kung kumita ka na ha, kumita ka na ng 50K or kinikita mo na or kinita mo, sabihin mo yan. Pero kung if hindi ka pa kumikita ng ganun, no, so dito ang never never yung gawin, no, yung mga hype kayo ng tao para lang sumali. Always tell the truth. Kung hindi pa, sabihin mo hindi pa. Ganyan yung sumagot. Huwag nyo kayong magsinungaling kasi, oh, napasali mo yan. Find na laman ng totoo, hindi na yun magtitiwala sa'yo. Always tell the truth. Kasi wala nating bits talaga pagka katotohanan. Oh, sabihin mo lang kung hindi ka pa kumikita ng ganun. Well, basically, kakasimula ko pa lang sa business na ito. Kaya hindi ko pa na-reach ang income na yan. But let me tell you about my mentor, Retros, mentor Jana, mentor Evelyn. Yan yung mga mentor dito. Coach Christine. Kumikita na siya ng 50K or 80K per month, di ba? Gusto mo ba malaman kung ano ginawa niya para kitain yun? So kung kumikita na sila noon, kung sino yung kakilala mo, so magpatulong ka. No, ipasok mo yung ano, ABC rule. Gusto mo ba malaman kung ano ginawa niya para kumikitain yun? Sabihin niya, sige, or oo. O sige, sabihin mo. Then magkwento ka lang konti, itong mentor ko, ano na, nakabili na rin ng laptop, nagpaparal ng mga kapatid niya, o nakabili na rin ng lupa, di ba? Sa ano, o yun, properties. Ayun, so, ano ba, i-edify or tee up, sabihin mo lang yung mga achievements ng mentor mo. Bakit ba kailangan makinig ng clients mo doon sa prospect mo? Yan. Apply nyo lang po lagi yung ABC rule. Powerful yan, yung ABC rule. Ano ba yung ABC rule, coach? Yan po yung advisor. Advisor yung applied mo or yung company, kung sino man sa taas mo, yung direct coach mo, mentor mo. Advisor yan. Patulong ka sa kanila. Ikaw naman yung magiging bridge or tulay. Di ba? Para magdugtong yung CA, advisor mo, tsaka yung clients mo or yung prospect mo. Patulong ka lang, no? Coach, no, coach, okay pre ka ba? Sabihan mo lang agad yung coach, no? And kung kaya, mas maganda, mag-tell ka ng konting background para may idea yung mentor mo. Yan, sabihin mo lang. Oh. Coach, may papakausap ako sa'yo at call kita, okay lang ba? Oh, yun. Naku, gustong gusto yan ng mentor mo, ng coach mo, na may pinapakausap ka. May pinapa-close deal ka. Yan. Yan, so ito pa. Next tayo, natututo ba? Yan, so sana natututo kayo, no? So, yan, may mga nagtatanong din, no? Networking ba yan? So, baka pag tinanong ka, ano, ay, networking ka ata. Hindi mo rin alam, yari na. So, sabihin mo, ano mo rin, apply mo ulit yung tatlong F, PhilPel Pound. Yes, tama. Pero hindi ito yung traditional MLM na alam mo. Kasi merong mga acne-acne, no? Yung acne, hindi po yung ano, ha? Yung tigyawat sa mukha. Yan po yung mga alam ko na yan, no? So, hindi po yun yung acne-acne. Kasi may mga acne na, no? Hindi naman talaga nila alam. Kasi magkaiba po tayo ng marketing plan compare sa traditional. Yung binary, left and right, pairing, di ba? Equals left and right. Pag nagpares, 1/8. Hindi po tayo yung gano'n ha. Yung dito kay Live Good, kahit isa lang po na enroll nyo, kikita na agad kayo ng $25. O, ayan. Sabihin mo lang. Or pwede rin ganito, no?
hindi mo alam sagutin, no? Kung gusto mo malaman kung minsan kasi yung iba nagtatanong ng ganyan, di naman nila nauunawaan yung networking. Na kung titignan nyo, ang dami ng pinayaman ng ganyang industry. Marami lang hindi kumita kasi ano, wala namang ginawa talaga. Wala naman negosyo na hindi mo gagawin, kikita ka. Tanong mo lang, naghahanap ka ba ng networking? Ibalik mo pa rin yung tanong. Sabi sa inyo, the best way to answer objection, ibalik mo lang yung tanong pag hindi ka sure. Kasi minsan hindi nila naunawaan, narinig lang nila, ganyan-ganyan na yung mga sinasabi nila. Pero be professional din. O, sabihin niya, di ba? Hindi. O sabihin niya, yes, yung iba kasi naghahanap eh. Pero hindi tayo yung traditional na MLM. Sabihin mo, isa lang ang answer niyo lagi. Sabihin niyo lang, good. Nagugustuhan mo ito. Di ba? Alamin mo muna bakit siya negative. Di ba? Kasi dalawa yan, no? Bakit negative yung client niyo or customer niyo? Yung prospect mo. Baka narinig niya, hearsay, di ba? Narinig niya sa kumari niya, di ba? Nag-join yung kumari niya, hindi kumita. Or nag-join, hindi kumita. Dalawa yan. Narinig niya lang or siya mismo sumali. Tanungin mo lang siya kung nag-join na siya, hindi siya kumita. Bakit di ka kumita? Lalabas siya yung katotohanan. Kasi ano eh, busy ako. O, yun pala eh, busy ka eh, kaya di ka kumita. Kasi ano eh, sabi ng jowa ko, wag daw. May mga ganun. Live Good is a revolutionary company. No? So kung alam niyo yung Live Good, hindi tayo yung traditional na MLM. Tayo yung tumaliwas sa nakasanayan o nakaugalian. Tayo yung disruptor or disruption. Di ba? Ano ba yung mga nakaugalian? Bigyan ko kayo ng example. Sinihan, di ba? Ano yan? Nakasanayan. Pero lumabas yung Netflix. Ang tao nasa loob na lang ng bahay, nanonood na lang ng Netflix. Yun din yung tawag na revolutionary si Netflix. Di ba? Mas sikat ngayon yung Netflix, kahit saan ka pwede ka manood ng movie. Di ba yung nakasanayan, yung sinihan. Parang nakasanayan yung networking, yung traditional. Pero nagkaroon ng live good, revolutionary. Yun po yun. O ano pa ba yung mga nakasanayan? Yung taxi. Di ba? Nagkaroon ng revolutionary. Ano yung revolutionary? Yung Grab, Uber. Di ba? Ganun po yun. So, yung network marketing industry, traditional. So, nagkaroon ng live good. Hindi tayo traditional. Tayo ay, yan, we are a club membership and subscription type of business with dividends. So, kailangan, nung nag-attend ka rin ng training, inaaral mo din yan. Kasi kailangan, alam mo yung business mo. Kasi hindi mo share pagka hindi mo alam. Ayan. So, dito tayo sa next tayo, next. Ayan. Oh, may tanong ba rin sa inyo? Pyramiding ba yan? O baka tinanong, uy, pyramiding ata to. Di ba? Uy, hindi, sumali ako, nandito ako. May na-invite ako dito, may dito. So, ano lang, ibalik nga na ulit yung tanong. No? Kasi hindi naman nila alam yung ibig sabihin ng iba. Hindi naman nila alam yung ibig sabihin ng pyramiding talaga. Ibalik mo lang yung tanong. Or siya mismo, ang pasagutin mo sa tanong niya. Kailangan nag-iisip din sila. Sila mismo dapat makarealize. Huwag mo din laging ibigay yung sagot. Yan. So, ano ang ibig mong sabihin? Yung illegal? So, ikaw nagtanong ka sa clients mo. Sabi niya, pyramiding ba yan? Ano ang ibig mong sabihin? Yung illegal? Sasagot yan. Sabi niya, oo. Sabihin mo. Yung tipong nangako na dodoble ang pera mo, mag-invest ka lang kahit walang gagawin. Sabihin ng clients mo, oo. Yung mag-i-invest ka pero wala kang makukuha kapalit na basta nakikita ang pera mo. Sabihin niya ulit. Papaisip niya. Oo. Isipin niya, pinapadescribe natin sa kanya ano ba yung pyramiding na alam niya. Baka hindi niya alam eh. Sabi niya, oo. Sabihin mo lang, ganun ba hinahanap mo? Siyempre, ayaw niya nun, di ba? Scam yan eh. Hindi. Sabihin mo, okay, good. Kabaligtaran ito nun. Di ba? Ganun lang, sumagot ng mga objection kasi yan. Pag tinanong kayo ng pyramiding, di na kayo makasagot. Ayan lang, sabihin niyo. Okay, good. Kabaligtaran ito nun. So, di ba? Yan, ganyan lang sumagot. Maraming way, no? So, pwede mo ring sabihin na pyramiding pero di mo na alam no structure lang kasi yan no sa mga partners ko structure lang yung pyramiding lahat naman kung titignan nyo pyramiding talaga di ba kasi tignan nyo sa corporate world sa government di ba yung boss mo di ba manager di ba tapos mga employee sa baba sa school di ba yung principal di ba teacher the ben estudyante. Katong si Sunita? Si Salita mo nagkuan diya, nag Ayan, hello. Ayan, so ano lang, commercial lang na. So, ano pa, no? Pyramiding talaga, presidente, vice president, ano pa, governor, di ba? Structure lang yan para merong susundan. Ayan. So, ano pa, ito pa. Yung, ano pang objection na rinig nyo, meron pa ito. Yung mga nauna lang kumikita dyan, di ba? Makakarinig ka rin ng ganyan. Yung mga nauna lang kumikita dyan, o, di ba? May mga ganyang objection.
Sabihin mo, may mga nauna, wala na ngayon. Sabihin mo, daming ang nauna kay Coach Fernand, daming ang nauna sa akin, ba't wala na sila ngayon? Your income, sabihin mo rin, your income will depend on your effort. Kahit sa, sabihin mo pa rin, kahit sa industry ka magpunta, laging may nauna sa'yo. Tanong, sa mga nauna sa'yo, anong tulong ang ibibigay sa'yo? Oh. Sabihin mo, dito kay Live Good, ang mga nauna ang magtuturo sa'yo kung paano nila ginagawa para kumita. Pwede mo din makikita yung kinita nila. Tama ba? Kung dito una-una lang, isipin nyo kilala nyo si Coach Ryan, Diamond yun. Yung nag-invite sa kanya, si Coach Martinal, Platinum. Huwag na tayo lumayo. Si Coach Evelyn, Gold. Si Mentor Evelyn, Gold. Si Mentor Red Rose, Platinum. So, una-unahan ba? Mas malaki kinikita ni Mentor Red Rose compare kay Coach Evelyn. So, hindi una-unahan. So, pero despite sa ganun na kinikita ni Mentor Red Rose, no, hindi niya pa rin niyayabangan or pinagmamalakayan yung ano niya, nagdala sa kanya dito. Kasi in the first place, hindi siya kikita ng ganun, kung hindi siya in-invite. So, kailangan nandun pa rin yung pagiging grateful natin. Yun yung mga kailangan na maitama natin o matutunan natin sa sarili po natin. Ayan. Oh, meron pa, clients. Nako, pinapayaman lang mga nauna dyan. Kung ganyan yung mindset mo, nako, tell you, mali po yan. Nako, pinapayaman lang. Objection din yan. Nako, pinapayaman lang mga nauna dyan. Sabihin mo, friend, saan ka ba nag-work ngayon? Di ba, pinapayaman mo din sila? Ano bang binibigay nila sa'yo doon? Oh, salary. Magkano? Diba? Magkano ba kayang ibigay sa'yo ng leave pag workout mo to? Oh, di ba? So, next tayo. Meron pa yan, yung iba, saturated na ang market. There is no such thing as a saturated market, lalo ng business natin ay 222 plus countries or almost global market. So, kung may mga encounter kayo ng ganyan, saturated. Sa Pinas pa lang, 6K na ang nag-celebrate ng debat ngayon. Sa 6K na yon, ilan ang kakilala mo? Baka wala ang kalala. Ang malupit bukas may 6K na naman na mag-celebrate. Di mo pa nga mabati yung nauna. At tingin mo sa work nyo, ilan ang may alam ng Live Good? Kasi kung totoong saturated na, dapat matagal ka nang na-invite. Baka nga lahat kayo member na. Every month may new products, nag-innovate ang Live Good. Ganyan kagandang company natin, monthly may new products, di ba? Yung mga owner nagpapakita, di ba, ng demo ng products. Binubulgar nila yung mga Black Friday, di ba? So, napanood niyo yun, yung kay Sir Ben Glinsky, di ba? Well, hindi po totoo yung ano, no? Walang saturated na market. Kasi everyday meron pinapanganak, everyday meron nag-18 years old. So, malay ba natin, no? No, na magiging networker ako, magiging affiliate marketer ako ng likod. No? Ako sarado rin yung isip ko sa ganito eh. Pero na-realize ko, no, kung gusto mong yumaman, no, so wala po sa employment. No, employment is good, no, so don't get me wrong here, no. So I've been employed for 10 years. Ako mismo nag-work din ako po. Pero nakita ko talaga, no, kung gusto mong yumaman, wala po diyan. Gawin mong stepping stone 'yan. Sabi nga kagabi, huwag kang maging bato diyan. Huwag kang maging stone diyan. Gawin mo lang stepping stone. Pwede gawin mo part-time. Then, pag times 10 na, times 3 na yung kinikita mo compare sa sarili mong trabaho, then it's time na mag-for good ka. Sa Pinas ka na lang. Di ba kasama mo yung anak mo, di ba yung family mo, enjoyment na lang, travel. Ganun. So, kung maganda ang MLM, bakit di lahat kumikita? So, may objection din yan. So, kung maganda ang live good, bakit di lahat kumikita? O tanungin mo lang. Kung maganda ang employment, balik mo lang sa kanya. Kung maganda ang employment, bakit di lahat yung mayaman? Siya mismo, hayaan mo siya mag-isip. Balik mo lang din sa kanya yung tanong niya. Good news sa'yo, nakadepende ang success mo dito. Clients, kung maganda yan, bakit hindi lahat sumasali? O may mga ganyan bang tanong? Yeah. Parang pag-apply lang ng trabaho, di lahat nang nag-apply natatanggap. Di lahat ng nagtatrabaho napopromote. Di lahat willing mag-sacrifice. Kasi po, di lahat willing mag-sacrifice and magpatuloy. Diba? Daming sumali kay Live Good. Gusto lang yung kita, nung di kumita, umayaw na. Talagang hindi kikita. Yan. So, pamute na lang po sa mga ano, tara, hindi tayo ano. Yan, mute lang natin. Ayan, so, yan. Ayan, so, ano, ito naman, ito na si Acme. Ikaw ba to, no? Delikado yan. Pagka, merong libro, no? Kung alam niyo yung The Secret of Billionaire Mind, kay T. Harv Eker, yung libro na yun, no? So, nabasa niyo na yun, no?
The Secret of the Millionaire Mind kay T. Harv Eker. Sabi doon, rich people constantly learn and grow. 'Di ba? Yung mga mayayamang tao patuloy na nag-aaral at natututo, 'di ba? Yung mga poor people naman, sa tingin nila alam na nila lahat, 'di ba? Poor people think they already know it all. Sabi yan sa libro. Alam ko na yan. Meron ganyan, may objection din yan. Alam ko na yan, may sinalihan na ako dati, wala naman nangyari. May kakilala ako, nag-join, di naman kumita. Objection din yan. Sabihin mo lang, tanungin mo lang ulit. Questionin mo, kailangan may palabas mo, bakit siya negative. May tanong ko lang po, ano pong ginawa nyo nung nag-join po kayo? Sabihin niya, ano? Wala. Wala talaga. Wala talagang hindi ka nakikita. Wala namang ganong negosyo. Nagbukas ka ng tindahan, di mo naman binuksan. O nagbukas ka nga ng tindahan, di mo naman alam kung ano yung paninda mo. May bumibili. Para sa yan? Aba, teka, hindi ko alam, sabihin mo. Pero ikaw yung tindero. Magkano yan? Aba, teka, hindi ko rin alam. Pero ikaw yung nagtitinda. Diba? Ganun lang yan. Para lang po tayo nag-enroll sa gym, pero di naman tayo nag-workout. Magkakaresulta ba? Di ba, ano ka sa gym, nagpa-club membership ka sa gym, nagpa-member ka, nagbayad ka ng 3,000 for 1 month. Di ka naman pupunta ng gym, para saan pa yung pinamember mo? Kay Live Good, di ba? Pa-member ka kay Livgo, di ka naman na-order ng products, di mo naman i-enjoy yung benefits, para saan pa nagpa-member ka? Pero dito no, hindi naman tayo pinipilit na bumili or magbenta ng products. Kaya mo binabayad ng subscription to stay active yung position mo sa metrics. Ganun lang din po yung kaibahan. Sa gym, no, magulat kayo sa gym, no? Kunyari si Ma'am, si partner na lang, si partner Max Max ang si partner Max Max ang si partner Max Max ang nagbubuhat ng barbell tapos lumalaki katawan ko, aba parang mali yun. Parang baliktad ata. Walang ganun, no? Kunyari, si Coach Anthony ang nagbubuhat tapos, di ba, lumalaki ang katawan ni partner Max Max. Mali yun, no? Parang may mali. So, kunyari, ikaw ang nag-enroll tapos kukita ibang tao, no? Walang ganun. Kung ikaw ang nag-enroll, ikaw ang nag-direct, ikaw ang nag-invite, kikita ka dyan, $25. May mga bagay na alam mo na, sabihin mo, may mga bagay na alam mo na pero di mo naiintindihan kaya mas pinipiling hindi gawin or gamitin. Ano yun? Di ba meron kayong mga bagay. Bagay na alam na natin pero di naman natin naiintindi. Example, yung features ng phone. Tanong ko sa'yo, yung phone mo, nakalikot mo na ba yan? Lahat? Lahat ng sulok? Yung mga settings? Di ba? Di mo pa yan na-check. Chinik mo lang yan. Ang unang bili mo libot-libot ka lang. Pero lahat, di mo naman nagamit. Marami ka dyan. Ginagamit mo lang. YouTube, Facebook, Messenger. Maraming features yan. Di ba? Oh, bawal yung acne. So itong pinakamalupit na sagot din. Kung alam mo na to, dapat kumikita ka na. 'Di ba? Kung alam mo na to, dapat mayaman ka na. Kasi isipin niyo si Coach Fernan nga nagte-training, nakikinig, nag-a-attend. 'Di ba? So kumikita na 'yun ng malaki, pero ganun pa rin, no? So yung acne talaga, yung alam ko na, wala yung pupuntahan. So kung alam mo na to, no, alam ko na rin kung saan ka papunta. So, yun lang. Sabi nga, if you stop growing, diba? You stop earning din and you start dying. Hindi ka na mag-grow. Dalawa lang naman yun. Either you go up or you go down. Diba? Or either magpatuloy ka or tumigil ka. Ito pa, bakit kailangan ipakita ang resulta? Kasi, di ba, meron dito, nagpapakita ng resulta. Di ba? Ang tao kasi to is to believe. Di ba? Tama ba? Ang tao to is to believe, no? Kailangan may makita mo ng resulta. Pero pagka chismis, no? Kahit hindi pa nakikita, maniniwala na. Yan, shoutout sa mga marites kong kapitbahay. No? Tama ba yung mga chismis dyan, no? Kahit di mo, nadagdag bawas pa yan. May exaggerated pa yan. Ang tao kasi is to believe. Pero baliktad po. Dito kay Live Good, kailangan maniwala ka muna bago kami makita. Maniwala ka muna. Dapat nakikita mo muna yung vision. Yan, kaya pinapakita para ma-visualize mo na pwede din mangyari sa ito. Di ba yung kinikita ni Mentor Jan, Mentor dito daw, yung sinasabi nila resulta. So, kailangan makita mo na pwede rin mangyari sa'yo. Kasi nangyari sa kanila eh. Bakit di pwede mangyari sa'yo? Tao din naman sila. Tao ka. Alangan naman alien ka. Mahirap. Di ba? Pwede din mangyari sa'yo. Oh. This is not to brag but to inspire. Di ba? Kaya nga may mga nagpo-post, di ba? Pinapakita lang yung possibility na makuha mo dito na di mo makuha sa employment once ginawa mo si Live Good. Di ba, nagpo-post ka din kapag may bago kang work, di ba? Ang dami, pansin niyo. Pag nagpo-post ka ng bagong work, ang dami nagko-congratulate sa iyo, daming mga palakpak sa iyo, dami natuwa sa iyo. Pero
Pag nag-business ka, ganito kang industry, no? Parang kang pampandirian, parang kang may ketong, parang kang, pag, it makes sense, no? Bakit 98% ng people is successful, 98% ng tao is sobrang mayaman talaga. Ay, or mahirap, or poor people talaga 98%. 2% lang po talaga yung totoong mayaman. 2% lang po talaga yung totoong nag-aati-ati sa yaman ng mundo. Dahil dyan, sa average. So kung gusto mo maging average yung buhay mo, yung resulta mo, follow average people. Kung ano yung ginagawa ng karamihan sa paligid mo, gayahin mo. O ang katulad na lang na ano, yung get to job, get to work. Okay naman yun, hindi po yan, hindi po ako against yan. Okay yan, no? Pero wag ka talaga magstay ng 40 years plan. 40 years plan, after nyan, matuto na tayo sa mga nauna sa atin. 40 years plan, bro. Di ba? Yung iba, abroad sila, pag uwi nila, di ba? Susunduin sila, ang dami, isang buong barangay. Pero pag wala na yung pera, wala na, hindi na yun kilala. Oh, may bago kang cellphone, etc. Ganun din dito. Sinishare lang namin yung achievements namin. Oh, never invalidate other people's small wins. So, kasi yung iba, kasi takot mag-post kasi baka mayabangan sila. Oh, again, in the first place, ano bang purpose mo? Bakit mo pinopost? Magyabang or mag-inspire? Depende yan sa ano mo. Natatakot ka mag-send ng income mo, ano bang purpose mo? Yabangan sila o mag-inspire sila? May inspire sila. Depende rin yan sa purpose mo. Siyempre, ang purpose naman natin, mag-inspire. Yan, so sana no, may natututunan. No, konti na lang, no? Yan, konting kapit na lang, partner Max Mac, partner Soledad, yan, Coach Anthony. Si Coach Christine, busy oh. May na naman yan, tatlo. Yan, Coach Henry, yan, andito pala si partner Evangeline Paler. Yan, shoutout kay partner Hana Hamid. Ganun pala. Partner sa piano. Dito rin pala yung mentor ko. Si Mentor Rod Di Brambella. Akala mo ha, makakawalakas ka. Yan, si partner Julita. Yan, so konti na lang. Matatapos na tayo. Yan, so, ayan, meron pa, may ito pa, objection din to. Maka-encounter din kayo nito. Pag-iisipan ko muna. After mo explain lahat, no, tapos pag-iisipan. Baka hindi niya naintindihan, no? Kaya pag-iisipan niya muna. Kung na-explain mo naman mabuti, pero yan pa rin sinabi niya, pag-iisipan ko muna. Sabihin mo to. Okay po yan. O, apply mo pa rin yung one step backward, two step forward. Di ba? Atras ka muna. Okay po yan. O, dalawa ulit. Hindi pwedeng two step backward, one step forward. Hindi ka na makakaabante. Ang layo mo na, pabalik ka na ng pabalik sa kanaran. Or yung 3F, pill, pel, pound. Sabihin, okay po yan. Kakampihan mo pa rin. Kaya tawag na agree to disagree. Okay po yan. Huwag sabihin, nako, kung sabihin direct approach, ano pag-iisipan mo? Ano ba yan? Lagi mo na pag-iisipan? O ano ba yan? Parang, huwag ka agad magdadirect approach. Huwag ka agad saksak ng saksak. Kasi magko-close yan yung mind yan. Okay po yan. Dapat talaga ang negosyo pinag-iisipan. Pwede po ba malaman kung ano pag-iisipan nyo? Kasi malamang na pag-isipan ko na po yan. Tingin nyo ba si Coach Fernan hindi nag-isip? Tingin nyo ba sila Mentor Evelyn, sila Mentor Rodney hindi yan nag-isip? Di ba? Tingin nyo ba sila Coach Christine, Coach Henry, hindi yan nag-isip? Di ba? Nag-isip po yan. Sa negosyong to, speed is the name of the game. Maaga kang magsimula, maaga kang kikita. Maganda po kung simulan na natin kasi sayang ang oras. Baka yung gusto mong bentahan, so hindi naman tayo nagbebenta dito. Or i-invite, ma-invite na ng iba. Pero dito naman, no obligation to buy and sell. Choice mo kung gusto mo magbenta, kung magaling ka magbenta, kung ayaw mo, okay lang. Hindi naman tayo pinipilit ng company. O, kung gusto. 'Di ba? Ayan, so, yan yung, maraming pwede naman ito lang, no, yung binibigay ko sa inyong example, yung mga training ko. Hindi nyo naman kailangan umagri dito sa lahat. Hindi nyo kailangan kunin lahat. Pag nag-attend kayo ng training, ang kailangan nyo lang gawin, para lang kayong kumakain ng bangus or ng isda. Ano bang ginagawa nyo pag kumakain kayo ng bangus or ng isda? Kinakain nyo yung tinik. Ay, hindi. Kinakain nyo yung laman. Tinatapon nyo yung tinik. Kung tingin mong di makakatulong, wag mo i-apply. Kung tingin mong makakatulong, i-apply mo. Kung meron dalawang nagtuturo, o meron kang dalawang libro na basa, magkasalungat, try mo parehas. Ikaw ang makadiscover kung anong totoo, anong tama. Hindi nyo kailangan maging follower. Kailangan nyo maging estudyante. Be a follower. Be a student, not a follower. Hindi lahat ng sinasabi ko, depending applicable sa akin, hindi porket sinabi mo to, makakapagpapayin ka na. Depende pa rin yan sa kung paano mo naiintindihan, paano ka mag-deliver. Understanding, kasi iba-iba po tayo ng understanding, iba-iba po tayo ng interpretation,
Iba-iba po tayo ng comprehension. So, hindi porket binigyan ka ng script, gagamitin mo yan is 100% magpe-pay in. Ang binibigay lang nandito, ideas, then ideas turn to action, and maging experience mo po yan. Paano kung nalugi ako? Yan, objection na naman. Paano kung nalugi ako? Di ba, may mga tanong sa inyo yan. Oh, di ba, negative, negative yung tanong. Pero wag mong, negative mo naman, wag kang ganun. Wag kang saksak agad. Ah, negative mo. Ito sa'yo. Paano kung nalugi ako? Tawagin niya. Sabihin mo lang, tanong mo rin, balik mo ulit sa kanila yung tanong, yung objection nila. Bakit po ba nalulugi ang isang negosyo? Tanongin mo sila. Sabihin yan, kapag di sineryoso or di tiranabaho, sabihin mo naman, plano nyo po ba tong hindi seryosohin at di trabahuhin? Sabihin niya, siyempre hindi. Hindi, siyempre, seseryosohin at tatrabahuin ko to. O sabihin mo, so meaning to say, hindi ka po malulugi. So anong plano nyo po? Any remittance, bank transfer or GCash? So na-close deal mo na agad. 'Di ba? Isang ano rin ng pag-close deal. Close deal mo na agad. Kung di mo kaya mag-close deal, coach, pakilala ko sa iyo yung mentor ko. Kung meron kang katanungan, tanong mo rin sa kanya or add call mo kahit sino, si Coach Christine or ako. Apply nyo lang ulit yung ABC rule. Ayan, so ito bigyan ko kayo ng tip para sa lahat, no. Ayan, so may mga nag-comment. Live, good morning po. Grabe, kahit linggo may source of learning. Wow na wow. Hi, idol. Yes, alamin natin kung ano alam ng mga mayayaman at gawin din natin yung kung ano mga ginagawa ng mga yumayaman. Yumaman. Maliligo po muna may pasok pa. Sige po, mentor, ingat. So, di ba, alamin natin kung ano yung, kasi kung ano yung prinsipyo mo ngayon, ano yung pananaw mo sa buhay, malaking epekto po yan kung ano yung sitwasyon mo ngayon. So, kung wala kang balak baguhin dyan, nasa sa'yo yan. So, ako naman, hindi natin kaya magbago ng ibang tao. Pero marinig mo to, depende sa'yo kung gusto mong mayroon kang ma-adapt, mayroon kang matutunan, mayroon kang baguhin, depende sa'yo. Ito tip na lang. How to reduce resistance to close a deal. Siyempre, no, yung iba, pipimiglas pa yan, naglulumaban pa yan, madami pa yung objection. So, ito pinaka-tip. Block the objection before clients voice them out. Bag, 'Di ba pagka nag-present ka, ang dami ang tanong. So, nag-isang tanong yan, dalawang tanong, sabihin niyo na ano. Okay lang po ba ma'am, ako munang magsasalita, explain ko muna lahat kasi yung magiging question nyo, baka habang nagpe-present ako, mas nauunawaan nyo na. Kung ano po yung matitira yung tanong, yun po yung sagutin ko. Ako ganun ako mag-explain kayo, depende kung paano kayo. So, kanya-kanya naman tayo. So, ako ganun. So, kasi minsan, kailangan ikaw yung nagko-control ng conversation. Ikaw yung nagko-control ng ano. Wag dapat superior ka. Dapat iparamdam mo sa kanila na sila yung may kailangan ng opportunity. Hindi yung ikaw yung nangangailangan sa kanila. Baka naman kasi pag may ini-invite ka, nanginginig ka kasi ang isip mo mag-join sila. Wag ganon. Kailangan ang isip mo lang mag-present, mag-share. Wag mong isipin na sasali to or dito sasali. Ang trabaho lang natin mag-present, mag-share. Hindi natin trabaho na mamilit, magpasali or di ba, mangumbinsin. Sa trabaho nila yun na kumbinsin sarili nila. Yan, so pakinggan nyo lang po ako, explain ko lang po yung business mula sa uno hanggang umpisa so para mas maunawaan po natin. Ayan, so ano pa? Ito pa, ano? So sabi dito ni Keanu Reeves, dito babasahin natin. Kailang ha. Yan, sabi dito, I don't understand why, teka lang, may ano kasi, distract tayo, so yun lang natin. Sabi dito ni Keanu Reeves, no? Yan, basahin nyo na lang din. I think nabasa nyo naman na. Inayos ko lang. Sabi dito, I don't understand why people get mad. Di ba? Pag nare-reject ka, naiinis ka, nagagalit ka. When they get rejected by somebody. Di ba? Naiinis ka, yun, nireject ako. In the first place, hindi naman ikaw na-reject. Ang na-reject yung opportunity na pwedeng makapagbago ng buhay nila, yung sinishare mo. Di ba? They have done you a favor by not wasting your time. Saan yun? Nawala. Wasting your time and playing with you. So, wala naman palang balak sumali in the first place. Pinasa ka pa ng pinasa, pinalo pa ng pinalo. So, magpasalamat ka pag siya na-reject ka. Ibig sabihin, hindi mo na sila kailangan ni ano or block ka. Kasi di na sayang yung oras mo. Madami po naghahanap ng opportunity, ng blessing, ng live good. Magkaroon ng business online na legit kasi ang daming scam dyan.
Naku, pag kayo na-scam, ingat kayo. No, Live Good po, pinaka the best for me. Ang dami ko pong inaral, pinasukan na company, ay, hindi po mga ano ha, MLM ha, first company ko po to. Inaral, di ba, mga red flags, sinilip ko talaga yan. So be thankful kayo kung bilang kayo, nireject kayo, magpasalamat ka. Pwede nga i-goal mo ano eh. Goal ko ngayong araw ma-reject 5 beses. O, di ba habang nare-reject ka, masaya ka. Kasi nakukuha mo yung goal mo. Minsan kasi mali yung goal mo ba? May goal mo commit, mapasali siya. Hindi mo ngayon napasali, di masasaktan ka. Depende lang yan talaga sa mindset mo, sa perspective. Yan. Di ba? I don't understand why people get mad when they get rejected by somebody. They have done you a favor by not wasting your time in playing with you. Sabi po yan ni Keanu Reeves. Yan, ano ko po yan, tito ko po yan. Yan sabi dito, no? Let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Tuloy ka lang. Lahat ng mga kinausap mo, tinanim mo, nireject ka man, di ba? Rejection means not now. Ang tawag doon, tanim. Di ba? Tanong, lahat ba ng pagtatanim, di ba? Lahat ba ng tinanim mo, tutubo? Di naman, di ba? Kung alam niyo yung sa kwento ng ano, no? Parable of sower, di ba? Yung sa Bible, di ba? Yung merong isang magtatanim, di ba? Yung farmer, di ba? Nagtanim siya ng, meron siyang good, meron siyang good seeds, di ba? Meron siyang magandang buto, di ba? Kompleto, meron siyang may tagtataniman. Siyempre, masipag din yung farmer, no? Hindi yung tamad yung farmer, ha? Masipag din yung farmer. Nasa kanya lahat ng ano ng way no para magtanim. So farmer talaga. So meron siyang buto, 'di ba? Ikwento ko lang saglit. So una niyang paghagis ng buto, 'di ba? Na parang ginahagis niya lang yung buto, yung tinatanim niya. Una niyang paghagis ng buto doon sa ano, paghagis niya hindi lahat tumama sa lupa. Yung iba yung iba tinuka ng ibon, 'di ba? Yun yung una. So hindi tumutubo yung iba. Hagis siya ng una, hindi tinuka ng ibon, nawala. Hagis siya ulit pangalawa ng buto, napunta sa matinik, di ba? Matinik na mga halaman. So nung tumutubo na yung tinanim niya, no? Sinakal ng mga ano, tinik, di ba? Namatay ngayon yung pananim niya. Di ba? Parang, siyempre, choke to death na yun. Hindi na di ba, yung halaman, oh, namatay agad. And yung pangatlo naman na pagtanim niya, napunta sa mabato. Di ba? Sa mabato. Or sa, hindi masyadong mataba yung lupa. Pangatlo, yung nangyari. Siyempre, nung tumutubo na, din sumikat yung araw dahil hindi mataba yung lupa, hindi maganda yung lupa. Pagkakasi ng tanim niya, din tumutubo na konti, natuyot. Di ba? Humangin lang, wala na. Nahinangin na. Kasi hindi maganda yung lupa. Then sa pangatlo niya, nagpatuloy pa rin siya sa pagtatanim, paghahagis ng pananim niya. Yung pangapat, no, pinakalas niya na tanim, napunta na sa maganda at matabang lupa. Hindi tawag na good soil, no. So, anong mangyayari? Harvest talaga. Dahil hindi siya tumigil sa pagtatanim, no. So, magkakaroon siya ng magandang ani. Di parang dito lang no sa business natin. Lahat ng kinakausap mo ang tawag diyan tanim 'yan. Pwedeng pwedeng ano 'yan, tinuka ng ibon. Sa buhay no yung mga ini-invite nyo, yung tumuka ng ibon, baka yung kapitbahay nila yon na ano. So compare natin yung ibon sa kapitbahay nilang tubero. Ini-invite mo yung kapitbahay mo, kakilala mo. Tapos nanghingi ng advice sa tubero. Ang usapan business, gagandang buhay mo, magbabago buhay mo. Pero yun yung usapan nyo business tapos nakinig sa tubero. Ano ituturo nun? 'Di ba? Pag hihingi kayo ng advice, hingi kayo sa advice dun sa same, sa negosyante, sa businessman, merong napatunayan, merong resulta. O tanong ko sa iyo, kung meron kang sakit, kanino ka lalapit? Sa lawyer ba? Di naman, 'di ba? Lalapit ka sa doktor o sa nurse. O kung meron kang kaso, kanino ka lalapit? Sa tubero ba? Sa tubero nyo? Hindi naman, lalapit ka sa lawyer. So, dito kay Live Good, 'di ba? Sinare sa opportunity, lalapit ka sa kapitbahay mo, ano sabihin niyan? Ay, scam yan. Naniwala ka ngayon. Well, parehas na kayo ng buhay. So, be careful, no? Sabi nga, no? You are the average of the 5 people you spend the most time with. Kung sino yung madalas mong kasama, kung sino yung madalas mong kinakausap, kung sino yung, ano yung madalas mong pinipid sa isip mo, ano yung pinapanood mo, yun ka. Kung 5 chismosa yan, di pang-anim kang chismosa. Kung 5 mga poor mindset yan, di pang-anim ka na poor mindset. Pero kung sinasamahan mo mga payayaman, tulad dito sa community natin, Philippians 419, di ba? Sa Ultimate Empire, no? Sa Believe Good Empire, sa team ko, yan, shoutout sa Believe Good Empire. Yan, and payaman ka talaga. Beast abundance yung mindset na.
Huwag kang tumigil sa pagtatanim. Di ba? Ayun nga sabi ko, no, Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Totoo talaga yan. Tuloy ka lang. Tinitest ka lang ni Lord. Alam nyo, ang totoong success or passing grade sa buhay, hindi po 75%. Ang totoong passing grade sa buhay is 25%. Kasi yung tatlo yun, yung pagtatanim niya, o what if sa pangatlo pa lang, ano na siya, 25, 25, 25, 75%. 25% lang. Sa apat na tinanim mo, isa lang ang tumubo niyan. Di ba? Isa lang ang mabago mo yung buhay. Diba time will ka magpasalamat sa'yo. Di ba? Sobrang laking tulong na yun sa natulungan mo isang tao nakapag-for good. Ganun lang, kahit isa dalawang tao lang kagaya ko na makapag-for good, masaya, masaya na po ako. Makita ko lang na makabili ka na, ma-achieve mo yung mga pangarap mo sa buhay. Masaya na ako. So, yeah, next tayo. No? Sabi nga ni Eleanor Roosevelt, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Di ba? Meron kang pangarap. Minsan kasi yung pangarap, lumiliit yan eh. Depende sa opportunity sa paligid mo. Dati nung bata ka, ang pangarap mo maging astronaut. Ngayon, maging ano na lang. Mag-barber na lang. Magtayo na lang ng barbers. O dati pangarap mo maging superhero, maging sundalo. Na pinipilit ka pa ng papa mo na magsundalo, ng mama mo. Pero ang gusto mo, magtayo ng parlor. Lumiliit yung pangarap natin. Depende sa opportunity. Kasi minsan yung okay na tayo eh. Okay naman na kami. Nakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Ganito na lang siguro yung buhay namin. Pinanganak ako mahirap. Mamamatay na ako mahirap. So, wag ganun, no? Wag sana ganun, no? Ang opportunity po nasa lupa. Binigay po lahat ni God. Nasa atin na lang kung ano, kung paano natin kukunin yung blessing. Abundance po ang mundo. Para kang yung blessing, may tulad kayo sa ocean, sa dagat. Pupunta ba kayo ng dagat, ang dala nyo teaspoon, kukuha ka ng blessing, bigay ni Lord, teaspoon dala mo. Dala ka ng timba, magdala ka ng batya. Ganyan dapat. Pag makita ka ng mga bata, may dala kang teaspoon, pumunta ka ng dagat para kumuha ng blessing. Abundance. Nakita ka ng bata, pag tatawaran ka, ang dala mo teaspoon, kutsara. O salo ka ng blessing. Abundance po. Huwag kang pumayag na ganyan ang sitwasyon mo. Di ba? Sabi nga, no, may sikat na kasabihan or adage, di ba? Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kung nawala ka sa mundo, namatay kang mahirap, yun ay malaking kasalanan. Kasalanan mo na yun, hindi ka naghirap. Pinakita sa yung live good, 2 years pa lang, hindi mo sinimulan, hindi mo ginawa. Ang dami mong reklamo, ang dami mong dahilan. Kasi ganito, kasi ganyan. Baka ganito, baka ganito, puro ka baka yan. So hindi na siguro ako magkukwento kasi anong oras na, next time na lang, no? Or sino bang, pwedeng ano, may comment dyan, no? Kung gusto niyo marinig yung kwento nito, bibilisan na lang natin. Pa-type na lang ng yes or yes, magkukwento ako. Ayan, so, kasi anong oras na. Pa-type na lang ng yes kung sinong mga gusto makarinig ng kwento. Yan, kahit mga isa, dalawa lang na mag-type, no? Itutuloy natin yung kwento natin. Ayan, kala ko naliligo na to si Mentor Ronnie. Malawak ang karagatan para kuhanin natin lahat ng gusto nating makuhang isda. Di ba? Tama, malawak. Ano ka ba, oyster or eagle? Ikaw ba yung oyster na paalon-alon lang? Di ba? Kung ano ibigay ng kapalaran, yun na yung tatanggapin mo. Kung wala, wala. May kasabihan kasi, no? Ito, luma na yung kasabihan, no? Sana hindi kayo ganito. Kung ganito, palitan nyo na. May kasabihan na kapag maikli ang kumot, matutong ang maluktot. Bago na ngayon, pag maikli ang kumot, bumili ka sa Lazada, bumili ka sa Shopee. Bakit ka magtitipid? Bakit ka magtitiis? Bakit ka magtitipid? Ang daming mayaman, ang daming opportunity. Panahon pa lang noon, matagal ng panahon, meron ng mayaman. Yung Bluetooth nga, lalabas lang, pinaniwalaan mo. Yung pagyaman pa kaya. Huwag mo sabihin, di ba? Yan, so, kwento ko lang, mabilis. So, merong isang maglolo, merong isang apo, merong isang lolo. Meron silang kalabaw. Yan, may hila-hila. Yan, so sana napipicture out nyo, no? Merong barangay, may mga baryo. So, pauwi na sila, galing sila sa kabukiran, sa bukid, no? So, habang pauwi sila, di ba, yung dalawang lolo, ay, yung lolo tsaka yung apo nakasakay sa kalabaw. Yan, so pagdaan nila sa isang baryo, no? Sa isang, parang isang baryo 1, no? So, pagdaan nila, nakita sila ng mga tao. May sinabi yung mga tao sa kanila, grabe, no? Pagod na yung kalabaw, galing bukid, sinakyan pa nila. Mga walang awa, sabi pa ng mga tambay. 'Di ba? Din narinig ng maglolo. Sabi naman, oo nga po, no, grabe. Sinabi sila. Pagdating nila sa pangalawang baryo, ano ang nag-usap sila? Bago sila dumating doon, sabi, Apo, lolo, baba na tayo. Hilahin na lang natin yung kalabaw."
Hinila na lang nila yung kalabaw, di ba? Hawak-hawak na lang nila. Sabi naman ng mga tambay, grabe, no? Merong kalabaw, ayaw nilang sakyan. Pagod na sila galing sakahan, no? Ayaw nila gamitin yung kalabaw para di sila mapagod. Galing sila doon sa ano, nag-araro, pagod na sila. So may nasabi pa rin, no? May nag-comment pa rin. So nag-isip na naman sila, sige, sige na apo, ikaw na lang ang sumakay. Ako na lang ang hihila. O yung lolo na lang daw yung hihila sa kalabaw. So papunta na sila sa pangatlong baryo, di ba? Tapos hila-hila na ng lolo yung kalabaw. Yung apo lang yung nakasakay. E bawang hila-hila ng lolo yung kalabaw. Basta sabi naman ng mga, may tambay na naman doon sa barrio 3, daming tambay, no? Nag-overtime kasi sila eh. Pauwi na sila galing ano. Then hila-hila ng lolo, sabi naman ng mga tambay, grabe no? Kawawa yung lolo, ang tanda-tanda na, pinaghihila pa nung apo niya. Yung bata-bata pang lakas-lakas pa, dapat yung lolo yung nakasakay, yung apo yung naghihila. Kasi matanda na raw yung lolo, pagod na daw. Walang awa yung apo, sabi ng ano, mga tambay. Eh, siyempre, narinig din ng lolo, narinig din ng apo. Nagpalit sila ng sitwasyon ngayon. 'Di ba? Yung bata naman yung naghihila. Tapos yung lolo naman yung nakasakay. Kasi narinig nila eh. Nung pagdating nila sa pang-apat na baryo, hila-hila ng apo. Late lang ng apo eh. Kahit malakas na bata. Hila-hila niya yung kalabaw. May ano pa, may dala pa sa likod. May narinig na naman silang dalawa. Mayroon na namang mga tambay sa baryo na apat. Pang-apat na baryo. Sabi, grabe yung ano, lolo, no? Late-late pa ng bata. Payat-payat pa, no? Pinaghihila na ng kalabaw. Walang awa yung lolo. Sabi ng mga tambay, no? Tapos na siyempre, narinig din ng lolo. Sabi niya, naawa sa apo niya. Oo nga, no? Alam niyo ginawa nila? Yung sa panglimang baryo? Yan, comment niyo nga. Excited ba? Alam niyo yung ginawa nila sa panglimang baryo? Nasaan na sila sa panglimang baryo? Nag-usap sila. Lolo, saka yung apo. Grabe, no? Ang dami nilang nasasabi. Ang dami nilang comment. Sabi ng maglolo, saka ng mag-apo. Alam mo ginawa nila? Hindi pa, kasi bawal nga acne, eh, no? Hindi pa. Alam mo ginawa nila? Yung mag-apo, yung maglolo. Nung sa pinakauling baryo na lang, ginawa nila, alam niyo kung ano. Paano pa si Gods? Pa-intense no? Ang ginawa nila, binuhat na lang nila yung kalabaw. Pagdaan nila sa panglimang baryo, yeah, ganun sila. Buhat-buhat nila yung kalabaw. Pinagtulungan na lang nila. Yan, so, yan. Anong moral lesson or anong napulot natin na aral? So, Coach, bakit mo kunento yun? Wala lang, trip ko lang. Gusto ko lang magkwento. Wala lang akong magawa. So, yun lang, no? Ang moral lesson doon, no? Don't be a people pleaser. Huwag kayong merong ginagawang isang bagay para may patunayan sa ibang tao. Wala kayong utang na loob sa kanila or kahit ano man. Wala kayong kailangan patunayan. Meron kayong kailangan patunayan sa sarili nyo. By the way, gumawa man kayo ng tama or mali, ang tao may masasabi at masasabi sa inyo. Yan ang tandaan nyo. Kahit ano, kahit nga yung mga kilala kong artista, may mga basher eh, di ba? Tayo pa kaya na mukhang artista lang. Oh, sana all coach mga artist. So yun lang no. I hope by the way na meron kayong aral na nakuha na pulot, nakapagtanim ako sa inyo na sa pag-network nyo, sa pagkuha nyo ng success ng pangarap nyo dito sa opportunity ng Live Good. So by the way, arigato gozaimasu. I'm Coach Christian Binluan, ang inyong lingkod. Yan, so tapos na ako no. So stop sharing na rin ako. Ayan, so, ayan, salamat sa mga nagstay. Ayan, and kung may learnings kayo, di ba, ano nyo dyan. And ano na, hindi ko na patatagalin, no? Binabalik ko na rin sa aking partner. Siya na ang bahalang mag-closing prayer or kung meron man kayong mga question, ano nyo na lang sa kanya. Sagutin na lang din na. And baka meron pang idadagdag si Mentor Red Rose or sige na, binibilay ko na sa aking, di ba, napakaganda. Tignan nyo naman, nakakulot pa yan. Si the first time niya no si partner soon to be coach, 'di ba? Soon na rin yan na I hope na makapag-for good na rin to. Kasi sabi niya no, I think 5 years na rin siya sa bansang Saudi ata siya no. Yan, binabalik ko na sa aking partner, 'di ba? Batang bata pa to for me, napakaganda, batang bata, 'di ba? Binabalik ko na kay partner Jolita Jersamyo. Take it away, coach. The mic is yours. Yan, coach. Sige, coach. Ikaw na bahala. Take it away. Wait, hindi ata naka-ano ka, partner. Sige, mag-mute ka para makapagsalita ka. Ayaw. Yan. Ano kita? May co-host. Ayan, sige, pa-open ng mic. Ayun, thank you, Coach.
bata, kung makabata ka naman, coach. Yes. Papunta na tayo sa matanda na tayo. Thank you, no? Marami tayong natutunan, ano. Gusto ko lang na, ano, kung mayroon pang maidagdag si si Coach Red Rose, kay kababayanin ako. Ayan, Coach, so thank you so much, no, partner Jolita. And then siyempre, thank you sa punong-punong learnings this morning, Coach Christian. No, sana ay lahat tayo ay nakapulot ng talagang knowledge, learnings ngayong umaga na to. So, but for that, no, pakilala lang ako sa mga hindi pa nakakilala sa akin. By the way, I'm Coach Redros. And Tubong Cebu. I'm proud to become a Bisdak. So, Bisdak ta, Bisayang dako. So, so I'm 39 years old. I'm a single kid with I'm single dad with 3 kids. Baliktad tuloy. So, bulol na. O, gitaw nyo. Say na yan, payaman yan. Ayan, so, OFW for 9 years, no? 9 years na po akong OFW. Currently po, nandito sa Sydney, Australia. I'm doing Live Good as a part-time, but a full-time coach and with a full-time attitude dito sa negosyo natin na si Live Good. Ayan, ang founder po ng Philippians 419. Welcome po sa lahat na nandito ngayon sa Zoom. Sa ating 27 million participant na nandito. Welcome, Mentor Evelyn Bernal. So, hindi ko na kayo isa-isa, alam nyo na kung sino kayo dyan, nandyan. Okay, kasi medyo lumalim na yung umaga. Umaga na pala, hindi pala lumalalim yung umaga. So, good morning po sa ating lahat. Ayan, so, yung handling objection talaga is na very important yun para sa ating lahat, no? Kahit na kami, talagang hanggang ngayon, patuloy pa rin na inaaral yung objection na yan kasi every now and then meron tayong na-encounter na mga objections. Bagong objections. So, tips ko na lang, no? Tips ko na lang sa lahat na nandito. Ito na lang madagdag ko. To handling objection is always ask question. Yun lang. Kailangan yung ibalik yung objection nila sa kanila. Then, yung dinuro ni Coach Christian kanina, 'di ba? Yung feel, 'di ba? Yung 3F na 'yon. Ano yung 3F na 'yon? 'Yon, nakalimutan ko. Dito nakalista. Ayan, feel, then felt, then found. So talagang nandun yun sa questioning. Makukuha mo yun sa questioning by asking question. Ask tayo ng question dun sa client. Ibalik natin yung tanong nila. Dapat hindi ikaw yung mag-iisip. Dapat sila yung pag-iisipin mo. Di ba? And then, another tips is, yung i-highlight ko lang, yung tips ni Coach Christian, no, na napaka-importante kasi noon eh. In your, communication ninyo, yung dalawa, inyong pag-uusap dun sa client mo, dapat ikaw yung nangingibabaw. Dapat ikaw yung magkakaman. Hindi yung ikaw yung kakamanan. Kasi ikaw yung nakakaalam eh. Ikaw yung nag-o-offer. Di yung meron siya magbitaw sila ng objection tapos ano ka din, parang mas maniniwala ka pa sa kanya. So, pangit 'yun. So dapat ipakita mo yung superiority mo. Be professional. Then act as an financial consultant. Yan. Yan pinakamaganda na gagawin ninyo. Act as financial consultant. Financial consultant, dapat alamin mo financial status ng taong kausap mo, yung prospect mo, at saka give solution on their financial problem. Which is, we're offering the good opportunity ni Live Good sa kanila, di ba? Ganun yun, financial consultant. And be professional talaga. Kasi ang financial consultant is a professional. Di ba? So, then, we are we are in the good business. We are in a good company. Prestigious company. US tayo eh. Be proud. Be proud. Be proud of our business. Be proud of ourselves. Kasi nandito ka. Isa kang affiliate member. Okay? I-affiliate member ni Live Good. Ano yung pagkaintindi nyo sa affiliate member? Kasi sa akin, pagkaintindi ko sa affiliate member, you are a representative of the company. Hindi po ako networker. Kaya na, ako ay am a representative of Live Good. So kaya proud ako sa sarili ko na i-offer ko kahit sino nakasalamuha ko. Mayaman man yan o ano man yan. Ino-offeran ko. So the secret to become successful in business, especially in this company, no, sa Live Good, simple lang.
keep sharing the opportunity. Walang filter, walang lahat ng tao nakasalamuha mo, offeran mo. Pag ayaw, next. Pag ayaw, next. Next, 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 next. Kasi isipin nyo parati, pag ayaw ng tao, pag ayaw ng tao sa ino-offer mo ganang opportunity, hindi ikaw yung nawalan, kundi sila. Kaya be proud. Kasi nandito ka sa magandang opportunity na meron tayo na silid ko. Okay? So, uh, keep learning the business lang, mga partners. Then, every now and then, no? Every now and then talaga, may trainings tayo. Pasok kayo. Gain more knowledge. Kasi nga, alam ko, no? Partner Julita, no? Congratulations sa'yo. Ayun, Ha? nakatawid ka na. No? Nakatawid ka na. Ko, Dili nakatawid pa, ka na, ha? dili pa. Naano pa, Hindi, nakatawid nauwaw ka pa na tayo kasi pagpaan pa tayo. ang umpisa lang yung mahirap. Sa lahat ng bagay, umpisa lang mahirap. Yung una kayong nag-abroad, una tayo nag-abroad, di ba tayo nahirapan? Ngayon, Oo, paisi-isi lang ganun. kayo. Ay, ngayon, kinakabahan pa nga kayo. Pagpasok nyo sa airport, di nyo alam ano gagawin nyo eh. Aminin Di nyo, kasi ba kasi kung naranasan ano ko na yan ka, eh. harangon na kami Grabe doon kaya sa yung likod. kaba. Di ba? Grabe yung kaba, di mo alam. Lolo, ano ko yun, oh? Yung dala ko, baka may bawal. Nasa bahay ka pa lang, kinakabahan ka na eh. Di ba? Yung mga bagahe nyo. Oh, bagahe natin, alam niyo yan. Oh. Kahit na nga pag-uwi, first time mong umuwi din, kaba din. So, that's a part. First time, lahat ng first time po, kabado. But pag makatawid ka na yan, malampasan mo yon, ang sarap sa pakiramdam. Bitaw, Hahanap-hanapin yung partner. lain mo dito na agad Balita. dari ko na mag-practice pa ka ba? Kanang No. ikaw ra mag-usa. Okay ra, Mm. pero pag naara di ka dari po. Yes, partner. So, ito na lang. Ano ko sa inyo? Sa lahat pang na hindi pa, no, na gustong mag-level up, no? Mag-level up. Wag po kayong mahiya. No, wag po kayong mahiya na mag-approach sa coach niyo. Coach, gusto ko munang sige mag-umpisa mag-hosting ganun ganyan. So, wag kayong kasi diyan nag-umpisa lahat. Diyan nag-umpisa lahat sa hosting. Tingnan mo dati si Coach Henry nag-hosting na yan, ganun, nagti-training na yan. Sunod na yan sa Ultimate Empire na yan magti-training. 'Di ba? Pero dito sa Philippines nagti-training na yan. Nagli-live good business presentation na yan. Full pa, no? 'Di ba? So ganun yung improvement. Kaya wag kayong magstay kung saan kayo nako-comfort. Okay? If you want to become successful, kailangan mo mag-focus sa personal development mo. Develop yourself kasi yung isa sa mali na ginagawa po ng especially mga new affiliate member dito sa LiveGood, they're focusing on income agad. No, wag po ganun. Mali po talaga 'yon. Focus on developing yourself first. Focus on mag-level up. Once you level up, income will follow. Kasi pag nag-level up ka, marami kang taong matutulungan, marami kang taong may inspired, and then your income will follow na lang. Okay? So, keep learning lang mga partners. And then, wag kayong matakot magpag-guide. Wag kayong mahiya magpag-guide. No, i-approach yung mga coach ninyo, mga coaches niyo, mga uplines ninyo. No, nandito sa Ultimate Empire, lahat po dito, wala po dito bahala ka dyan kasi hindi naman kita downline. Wala. So, lahat po. Lahat po kahit sino po dyan gusto niyo. Nagustuhan niyo si Coach Christian, gusto ko itong magiging coach. Sige, i-coach mo. Gusto ko itong magiging coach si Coach Janet. Ano bang diskarte? Parang pareho kami ng kalagayan ni Coach Janet. Meron akong traditional business. Tapos bakit na ganun nagawa ni Coach Janet ng ganun? So, pwede mo siyang i-approach. Ganun po yun. Ako, no, lahat sila, kinukunan ko ng knowledge. No? Kahit mga downline ko na magagaling, kinukunan ko ng knowledge. Ganun po yun. Hindi ibig sabihin na ikaw lang yung magbibigay ng knowledge. Give and take din. Mentor Evelyn, sobrang laking nabigay sa akin na knowledge niyan. Grabe, yung training na pinagdaanan namin yan. Grabe. Grabe nung sa dating company pa. Grabe, halos gabi-gabi kami niyan nag-uusap. Di ba? Now, hindi na kami masyadong nag-uusap niyan, but one text away, one call away lang yan, one chat away lang, andyan agad yan. No? So, ganun po kami. So, if I have problem, Mentor Evelyn is always there. Ganun yun. So, ganun yung tinatawag natin na relationship. No? Between partners or uplines or downlines. Na siyempre, yung mentor mo. Okay? So, you need to find a good mentor. Good coach na tingin mo na makatulong sa'yo sa sitwasyon mo ngayon. Okay? Yan lang, no? Focus lang tayo. Focus. Keep focus. Huwag tayong magpapatinag. Huwag tayong magpapadala sa mga negativity around us.
Kasi hindi po yan makakatulong sa atin. Iwasan po natin lahat ng mga bagay na hindi makakatulong sa atin dito sa negosyo natin. Kasi pag mag-focus tayo doon sa mga bagay na yon, it's like ito mga distraction like we'll say mas lalo na tayo, grabe tayo magbabad sa cellphone, kakapanood ng negative videos about sa rapid tulpo in action, ano ba yan, mga bangayan na ganyan, hindi yan makatulong sa atin, TikTok na yan, no? O, aminin natin, OFW, grabe, sus, di ba? Aminin natin, no, sa rapid tulpo in action kayo nagbababad dati, but hopefully na ngayon ay hindi na, no? Dapat alisin niyo yan, kasi hindi po yun makatulong sa atin. Okay? Ang makatulong sa atin, dapat panoorin po natin ito, mga motivational yung mga about sa company natin, no? Yung ating mga legalities, aralin natin yung yung ating business, no, ating system. Aralin yung mga manood ng mga video trainings, mga recordings, marami yan sa YouTube. YouTube ko pa lang, punong-puno na yan ng mga trainings natin. So, nandyan YouTube channel ko. Ngay pinopromote pa yung YouTube channel no? Baka naman mag-subscribe. Okay? Ayan lang. So, and then continuous learning lang, huwag kayong titigil kahit na alam nyo na ulit-ulitin nyo at ulit-ulitin nyo para tatatak talaga siya. And then do it consistently. No? Consistency is the key for everything. Kung gusto mo maging successful, do it consistency. Do it consistently. Okay? Kasi itong tinitraining na to ni Coach Christian, handling objection, napaka-importante nito, ulit-ulitin nyo to. May recording to ni-record to. So, i-upload ko to sa YouTube. Siguro, Coach Christian, meron na agad at ang YouTube niya, i-upload niya to din. So, i-upload ko to, panoorin nyo ng panoorin kasi laking tulong nito sa atin kasi tinuturuan tayo dito sa training na to, paano natin i-handle yung objection. Okay? And then another tips from Coach Redros, dream big. Dream big. Mangarap ka ng malaki. Huwag kang mangarap ng maliit na madali mong maabot. Bakit? Pag maabot mo na yan, titigil ka na. If you dream big, partner, hindi ka titigil hanggat hindi mo maabot yun. Kaya nga, lawakan ninyo yung, yung, yung tinatawag natin na, yung ating pangarap, yung lawakan natin yung utak natin na huwag tayong magiging close-minded. Yung mental wallet natin, dapat lawakan natin. Okay? So, taasan nyo. Kasi nakadepende sa laki ng pangarap mo, yung action na gagawin mo dito. Kasi kung ako, mangarap lang ako, nakikita ko ng 5,000, edi kita ko ng 5,000 every month, tigil na ako. Next month ulit, 5,000 ulit. Di ba? Pero iba yung pangarap ko eh. Ano pangarap ni Coach Redros? Ito, sabihin ko sa inyo. Makatulong sa mga kapwa ko OFW for good sa Pilipinas. Di ba? Hindi po pera. Kasi kung pera-pera lang, di na sana ako nagnegosyo, di na ako nag-business. Because live good, ganitong industry, no? Live good is a God's calling for me na makatulong sa kapwa ko, OFW. Yan yung pangarap ko. No na and I want to be I always ask kay God na make me as a channel of blessings for other people o other OFW na kapag for good na. Kasi marami po kasi ako naranasan dati sa nasa Saudi ako, sa Middle East ako na kasi guardians po ako, no. Isa po kami sa tumutulong sa Riyadh po ko dati. So, sa presidente po ako ng chapter namin. So, marami po kaming nire-rescue ng mga OFW kababayan. Pinupuntahan namin sa shelter, punta namin doon, walang pagkain, may bilhan namin ng mga pagkain. So, nagtampo-tampuhan na po kami, chip in, chip in. So, ganun nakita ko yung reality. Sabi ko nga, ayaw ko na bumalik sa Middle East. Sabi ko ganun nung nakita ko kasi nga nakakaawa, no? Marami po, no? Swerte lang yung iba na mabait yung amo, na swerte napunta kayo sa magandang amo, pero yung iba talaga ay minamaltrato. Yung iba nga grabe, no? Ayoko nang sabihin kasi ang pangit, no? Okay? So, dream big lang mga partners and keep it up. And then, but before that, no, basta Mentor Evelyn, mayroon pang may dagdag po sa atin dito sa trainings natin. Once again, this is Coach Red, no? Ako, Mentor Evelyn, no? Pasa ko na sa iyo and then ikaw na yung bahala magpasa sa kanila. Once again, this is Coach Redros. Nag-iwan sa inyong katagang, huwag kayong manghinayang sa mga bagay na hindi nyo makukuha at nawawala sa inyo dahil meron pang nakalaan yung Panginoon na mas nararapat pa at kabubuti pa para sa iyo. To God be all the glory. See you all at the top.
Ayan, Mentor Evelyn, ayan, unmute na kita. Hello, good morning! Good morning, Live Good Family, especially sa community ng Philippians 419. Palakpakan naman po natin yung ating trainer for today and our host, no, partner Julieta and Coach Christian, our former OFW ng Ohio Gozaimasu ng Japan. No, sa lahat na nandito ng mga coaches, good morning ho sa ating lahat. Coach Henry, no, kanina pa ako nakikinig at natatawa ako sa ibang sa mga training ni Coach Christian, talagang reality, no? And syempre sa mga pumasok no na iba nating mga coaches. Hello Nanay Coach Janet, no? Nanay Lydia Vivas, see you. Wow, see you talaga. Hello kay Coach Emily, good morning. Kay Coach Christine, no, our former OFW ng Kuwait. Partner Shirin. Ayan, baka isa din to, 1 to 2 years from now na magfo-for good din. Hello kay partner Rosalinda Santiago, good morning. Tatay Max. Kay Coach Anthony, no, our Pogi, Barbie, sorry. Hello kay partner Ana, good morning. Coach Red Rose, syempre our founder of Philippians. Partner Sofia, good morning po sa'yo. Kay partner Jonaline, partner Mechi, no? Sa mga naka-off cam, kay Coach Charwil, Channer ba to? Sinong Channer? Coach Charwil ba? Kay partner Julie, Coach Michelle, kay Coach Liza Galvez, hello, good morning. Partner Romeo, partner Maria Ganda, partner Ann, partner Maria, partner Ernesto. Yung mga magulang ni Coach Christian na super supportive, nakakaloka naman, nakaka-pressure. No, isa 'yan sa mga pinangarap ko na sana may mga sumusuporta na family natin, no? Nakaka-bless pag ganyan. But anyways, yung training kanina, 10 out of 10 ako doon. Wow. 10 out of 10 ako doon. Yun lang yung maiko-comment ko. Hindi ko napapahabain kasi alas 6 na ng umaga, no? Baka may mga employee tayong papasok pa sa trabaho, yung mga OFW natin dyan, no? Sobrang lamig na sa Middle East. Oo, kasing lamig ng Pasko nyo ngayon. Okay lang yan, no? Kasi okay lang maging malamig ngayon yung Pasko ninyo sa Middle East. Pero make sure, nandito ka sa negosyo at opportunity ni Live Good 1 to 2 years from now. Nasa Pilipinas ka na. This coming Christmas, kasama mo na. Next year, kasama mo na yung family mo. And alam niyo po ba, isa lagi sa nakikita ko sa negosyo natin is the mastery of objection. Kasi pinag-uusapan natin kanina yung objection, which is normal po yun. Okay, kailangan maging normal sa atin na may ganun talaga. Okay, before naman kami kumita, before kumita yung mga matataas pa sa atin, before sila kumita ng 100,000, 50,000 a month, no, even million, 5 million, 10 million a month, pinagdaanan po nila lahat to. Okay, kailangan maging normal to sa atin kasi kung hindi to normal sa atin at ayaw mo ng ganito, okay, hindi mo nararamdaman na gusto mo yung linya natin, gusto mo yung career natin, then this is not for you. Ngayon pa lang, do not waste your time. Kasi baka ngayon, 'di ba? Marami po sa atin na nandito lang, magnenegosyo lang kasi trip lang nila. Okay? Kasi a lot of them, no, na broken hearted lang sa labas, so gusto muna nilang gusto muna nilang maglibang-libang. So, wag na negosyo muna sila sa habang hindi pa okay yung puso nila. Yung pag sinuyo na ulit sila ng ex nila, ayun, babalik na ulit. No, mawawala na sila sa negosyo or sa career. Which is reality, marami ho akong mga hinahawakan, hinahandle na ganun, no? Pero hopefully, hindi lang yan yung maging reason nyo. Yung maging reason nyo dito, maging malalim sana. Okay? Kasi even po kami na 1 year and 6 months na po kami na Coach Red Rose nandito sa negosyo na to, no? Dumadaan po palagi kami dyan. And which is ginagawa po namin siyang normal. Okay? And sabi nga kanina ni Coach Christian, no, yung goal natin is nare-reject tayo everyday. Kasi kung nare-reject ka everyday, masaya ka kasi yun yung goal mo, hindi magpasali. Tama ba? Yun yung sinabi kanina ni Coach Christian. Kala nyo, hindi ako nakikinig, no? Kasi naka-off ka. Kala nyo, ha? Okay. So, eto na nga. By the way, ako po pala sa Evelyn Bernal, no? Kasi may mga bagong bukas. Hindi ko, baka siguro naka-off cam lang to pag uma-attend ng Zoom. No? Pero nagulat ako, parang bago to, tapos nag-host na. Nakakaloka naman. No? Ako before, kinakabahan ako.
Hindi ako masyadong magaling mag-Tagalog. Nahirapan ko sa kalisod. Wow, Bisayang bisdak. No? Sabi ko, ay nakaka-shock naman to si partner Julita. Nag-host na agad. No? Nakaka-proud. O, palakpakan naman natin. And ako po pala sa Evelyn Bernal, one of the normal affiliate lang dito kay Lovegood. Kasi lahat tayo na member is affiliate. Okay? And I'm 26 years old. Ginagawa ko po yung negosyo na to for almost 1 year and 6 months. And I am so proud na isa sa community na to yung na-build ni Coach Red Rose. Hindi po ako yung nag-build, si Coach Red Rose. Kasi he is the founder. Kumbaga, isa lang ako na naging support system, no? Taga-tulak. Wow, grabe. Itutulak talaga. Galing eh. Sobrang galing. Lahat tayo may mga skills. May skills si Coach Henry, may skills si partner Ana, no? May skills si partner Julieta na wala ako. Lahat tayo magagaling. No? That doesn't mean na, ay, may edad na ako, hindi ko nang mangarap ng sobrang taas. Ay, gusto ko na lang ng, okay, magandang buhay, nakakain ng 3 beses sa isang araw, no? May konting ipon. Yung pera, pag ipon yan, nauubos yung ipon. Always remember that yung kailangan natin generating passive income. Okay, which is yung negosyo na kagaya nito. Okay? And dito sa Live Good Opportunity, I'm so blessed kasi alam niyo po ba, isa sa mga achievement ko is kumita po si Coach Red Rose ng 1 million mahigit in just 1 year and 6 months. Kaya sinasabi ko po sa inyo, wala pong una-unahan sa negosyo na to. Ako po, I earned almost 700,000 pa lang. Wow, pa lang! Before nga, in my 2 years, 200,000 lang yung kinita ko. 700,000, which is yun na po yung ginamit ko sa pagpagawa ng bahay ng magulang ko. Kasi sa lahat po ng mga nanay at mga tatay dyan na OFW, lalong-lalo na sa mga single mom, single dad, no? Napakahirap po sa atin, lalo na sa Pilipinas, pag wala kang sarili mong bahay, no? Isa po yan sa mga goal ko. Sabi ko, bago man lang mawala yung magulang ko, maranasan man lang nila yung magandang bahay, magandang tulugan. No? Kasi alam niyo po ba yung bahay kubo? Every time na kumakanta tayo, no? May mga drawing sa libro natin, tapos nakikita niyo yung bahay kubo doon na drawing. Ganun po yung bahay namin. Okay? Mga kahoy-kahoy lang po talaga. Okay, bata pa lang po ako, lagi po kaming binubuli na yung bahay namin, bahay daw ng multo. Ayan, bahay daw ng, alam mo yon yung mga witch, ang tawag doon, coach. Ay, yun, kasi tagpi-tagpi din po yung bahay namin. So, isa po yan sa naging motivation ko na aangat din ako sa buhay. Kasi 15 kami, partner Julieta, 15 kaming magkakapatid, 15 lang naman. At ako yung bunso. Ay, halata ba? Isang nanay, isang tatay, hindi marami. Loyal. So ayun, 15 ho kami. Ako po yung pinakabunso and wala pong nakagraduate sa amin ng college. Bakit? Wala pong finances, walang pera, no? Yung tatay ko farmer, yung nanay ko nasa bahay lang. Kinikita ng tatay ko everyday 300, 500 pesos per day, pinakamalaki. 300 pesos pinaghahati-hatian namin everyday. Kaya maraming time na kumakain lang kami ng talbos ng kamote, ng saging, no, na hilaw, or saging na hindi pa naman kailangan kainin, pero kailangan na namin kainin, wala kaming pagkain. In that time, sobrang nangarap ako na sabi ko, mag-aral ka ng mabuti kasi the moment na makatapos ka daw mag-aral, aasenso ka. No? Pero because of wala talaga kaming finances, naghanap ako ng other source. Kasi naging third year college dropout po ako, no? Wala na talagang choice, no? Nagka-pandemic, no? Sa mga hindi nakakilala sa akin diyan, baka sinasabi lang nila, ay naku kasi magaling na yan. Hindi po. Okay, ako po yung tipong tao sa school laging nasa likod. Ayaw na ayaw kong tinatawag ako ng teacher. Okay, sino po bang ganon? O, kasi wala po akong kumpiyansa sa sarili ko. Okay, pero sa industry na to, nung time na pumasok ako sa ganitong industry, no, sa pagnenegosyo, dun ako na-boost, dun ako na-push. Kasi may mentor ako, kagaya nga sinabi ni Coach Red Rose, pinupush ako. No, sinasabi na lagi na kaya mo yan, no? Walang imposible, kaya mo yan. Kung hindi mo kaya before, ngayon kaya mo na. Okay? Lagi mo lang titingnan yung pangarap mo na ma-achieve mo. Kasi maraming tao sa labas ngayon nangangarap na makahanap ng ganitong opportunity. Tayo nandito na. Tatrabahuin na lang natin. Okay? Gagawin na lang natin ang tama. Okay?
So, in my 1 year and 6 months, no, sobrang blessed ako sa negosyo na to. Hindi lang ako, hindi lang kami, napakarami sa community namin. At isa sa pinagpipray ni Coach Red Rose, may makapag-for good na OFW nangyari. Yes, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami na ho sila. Si Coach Sharwil, no, yung former OFW natin from Kuwait, si Coach Christian Vinluan, at napakarami pang susunod. Kaya sabi ko nga sa lahat ng kababayan natin, no, kahit empleyado ka, nasa Manila ka, yung family mo nasa probinsya, no, kayang-kaya mong makapag-for good dito sa probinsya kasi ako, I'm from Leyte. Okay? And nasa malayo po ako na barangay, nasa bukid ako. Charing. No? And I am doing this business right now, work from home. Literal. Ito na po yung bahay na, nakikita nyo ngayon, ito na po yung bahay na pinatayo ko because of Live Good. And nakabili po tayo ng cellphone na akala ko before pangarap lang, mga artista lang yung nakakabili ng mga ganito. No, kaya naman pala basta nandito ka sa tamang opportunity. Sabi ko nga sa inyo, the moment that you take control of your life, you take control of your personal growth, everything will follow. Okay, wag mong titingnan yung ibang tao sa labas kasi marami yung mas gagaling pa sa atin. May mas magaling pa sa akin, may mas magaling pa sa atin, pero do not look for them. Kasi lagi kang malolo moral. Okay? Titingnan mo palagi yung progress mo. Uy, ano yung nagawa ko last week? Gagawin ko ulit ngayon, hihigitan ko pa. Okay? It is a competition of yourself versus yourself. Okay? Yung ile-level up mo lang palagi yung sarili mo. Okay? And magkaroon ka ng community na ganito, na puro pangarap yung pinag-uusapan, hindi buhay ng ibang tao sa labas. Tama, ang sarap sa feeling na may community ka, yung pinag-uusapan pangarap, yung pinag-uusapan para mag-level up ka, yung pinag-uusapan para mag-improve ka. Okay? Hindi ko na papatagalin kasi alam ko naman sobrang lamig na sa Middle East. No? At yung iba magpapahinga pa. No? Hello kay Malamig partner na, Tatay Coach. Eddie. Okay? And thank you so much, no? Marami akong natutunan. Sa susunod na tayo magkwentuhan kung marami pang oras. And thank you so much. Napakarami kaming wisdom and learning na nakuha, coaches. And sa next na magte-training dito sa team natin. Okay? So back to you, partner Julieta. The mic is yours. Thank you, Coach. Marami akong natutunan sa iyo, Coach. Thank you po sa lahat ng nag-attend dito na sa Zoom, sa mga coaches. Thank you po. Thank you sa lahat. And mag closing prayers na po tayo. Baka pwede po si Coach Henry ang mag-closing prayers. Siya na lang po. Thank you po sa lahat. Thank you. Mike is yours, Coach Henry. Daghang salamat, Coach Julieta. Coach ka na ngayon. Kasi nakasurvive ka eh. Basta yung tawag namin sa'yo ngayon. Pareho tayo, Bisaya. So, mag-prayer Coach, na tayo. Cebu. Tagagayan Daganan po dahil taga Cebu diri. Si Coach Ibilin, Bisaya mo po na siya. Daghan ng Bisaya dire kay sa Tagalog. So, mag-prayer na tayo. Sobrang lamig na talaga dito sa Middle East. Nakakagutom. So, prayer na tayo sa name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat sa panahon na binigay mo sa amin, sa training, sa mga learning na binigay mo sa amin, Lord. At maraming salamat sa mga guidance mo sa amin. Sana po tulungan mo kami na mag-grow dito sa aming negosyo. Tulungan mo po kami na i-guide kami sa mabuting paraan na lumaki ang aming negosyo, Lord. Gabayan mo kami sa araw-araw ng aming pamumuhay, sa aming mga mahal sa buhay na malayo sa amin. Sana po, Lord, i-guide mo kaming lahat, awaan mo kami, at sana po, Lord, balang araw makapag-purgod kaming lahat, Lord. Itong lahat ay inihiling namin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, picture Ayan, taking na. amen. Ayan. So, thank you so much. Thanks sa lahat. Picture taking na po tayo. Pa-open na lang po lahat ng camera para tayo merong babalikan, di ba? Yan, ano na lang, Lenny sign, live good sign, live good. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screenshot na lang din po kayo, no? 1, 2. Yan. So, mag-screensh
Yan, ipakita natin yung napakaganda nating smile, no? Kasi mahirap na mag-smile pagka wala na tayong ngipin. One, two. Yan. Last na po. Yan, sa baba. One, two. Screenshot din kayo, ha? One, two. Ayan. Arigato gozaimasu. Thank you so much, partners, coaches. Salamat sa lahat na nag-attend and live good is a blessing. See you at the top. Yan, Bye-bye. ingat po ng lahat. Thank you so much, Mr. Evelyn, mga coaches, mga partners. Bye-bye.